Nang makapanganak si Rona, kinuha lahat ni Charlie ang 5 anak niya at walang itinira sa kanya at iniuwi nito sa Maynila habang siya naiwan sa probinsya. Matindi ang naging galit nito sa kanya dahil sa isang gabing nakita siyang may makasamang lalaki sa isang kwarto at wala itong kamalay-malay na set up yon para layuan at kamuhian siya ng asawa. At nagtagumpay ang babaeng ex-girlfriend nitong si Jessica. Pilit siyang bumangon, nagtrabaho hanggang umangat sa buhay. Magkaroon ng yaman upang may kapangyarihan siyang labanan si Charlie at kunin ang kanyang mga anak mula rito. Magtagumpay kaya si Rona na makuha ang kanyang mga anak? Minsan, may mga taong dadaan lang sa buhay mo para saktan ka. Pero sa sakit na yon, natutunan mong piliin ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng dumarating ay para manatili. May ilan talagang dumating para masaktan ka at gisingin ang pusong matagal nang natutulog sa maling pagmamahal. Pero sa sakit na yon, natutunan mong mahalin ang sarili mo. Sila yung dumaang may dahilan sa buhay mo at umalis na may aral sa'yo. Katulad ni Rona, nagmahal. Naghintay na mahalin ng taong akala niya kayang tugunan ang kanyang nararamdaman. Ngunit nagkamali siya. Dahil sa araw na yon, kinuha ni Charlie lahat sa kanya. Hindi lang ang kanyang mga anak, kundi para na rin itong pinatay ang puso niya. Dahil sa pagmulat ng kanyang mga mata, walang natira sa kanya maliban kay Inay Dolores na nagdala sa kanya sa ospital. Wala ang asawa at ang 5 anak. Umalis itong walang paalam na tanging sulat lamang ang naroon na nagsasabing kalimutan na niya ito at huwag niyang guguluhin pa. 1 linggo na ang lumipas simula nang makapanganak siya. Naka-incubator pa nga ang 5 bata. Paano yun nakuha ni Charlie? Tanda niya, bago siya isugod sa ospital, ay nagtatalo pa sila ni Charlie sa kasalanang di niya ginawa ng dahil kay Jessica. Bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan. Saka lang pumasok sa kanyang isipan, nakabuwanan na pala niya. Dahil dito, isinugod kaagad siya ni Inay Dolores at Mang Ben sa ospital. Ni hindi siya sinamahan ng asawa. Talagang galit ito sa kanya. Rona anak! Hinawakan ni Inay Dolores ang kanyang isang kamay at marahang pinisil-pisil. Awang-awa ito sa kanya. Nasaan ang mga anak ko, Inay Dolores? Tanong niya na umaasang kahit isa sa kanyang mga anak ay masisilayan niya. Inilibot kaagad ni Rona sa loob ng kwarto ang kanyang mga mata. Subalit wala siyang nakitang Charlie. Si Inay Dolores ay umiyak muna bago umiling. Kagabi niya kinuha ang mga bata kasama si Jessica. Wala na ang mga anak mo, Rona. Inuwi ni Charlie sa Maynila. Umiiyak na sabi ni Inay Dolores. Sa narinig, mabilis siyang napabangon sa higaan. Pero agad siyang pinigilan ni Inay Dolores. Rona, hindi ka pa magaling. Baka nakakalimutan mo na. Kapapanganak mo lang. Pigil nito sa kanya. Hindi niya pwedeng ilayo sa akin ang mga anak ko, Inay Dolores. Wala siyang karapatang gawin sa akin to. Hindi! Nag-hysterical si Rona habang nais makawala sa pagkakahawak ng ginang na tagapag-alaga niya sa ospital. Paano nagawa ni Charlie sa kanya ang bagay na yon? Mas naniwala pa ito kay Jessica kaysa sa kanya na asawa niya. Pero bakit siya magtataka? Mahal nito si Jessica magpahanggang ngayon. Pinakasalan lang naman siya ni Charlie dahil nabuntis siya nito. Kukunin ko ang mga anak ko. Akin lang sila. Bitiwan niyo ako. Susundan ko si Charlie. Kukunin ko ang mga anak ko. Hagulhol ni Rona pero tumawag ng nurse si Inay Dolores at tinurukan siya ng pampakalma kaya naman muli siyang nanghina. Wala na itong lakas upang magwala pa. Kaya nanatili na lamang na umiiyak ang babae. Kung babalikan niya ang nakaraan, dati pa salang hindi maayos ni Charlie. Katulong siya sa mansyon ng mga Cardiola. 16 siya nang maulila sa magulang dahil sa isang aksidente
Kaya nahinto siya sa kanyang pag-aaral. At pagkatapos, nangatulong siya sa pamilyang Cardiola. Pinag-aral siya ni Doña Mercedes dahil naawa ito sa kanya hanggang sa nakagraduate siya ng nursing. Kapalit nito ay siya na ang naging personal nurse ng abuela ni Charlie nang maratay ito sa higaan. Isang gabi, umuwi si Charlie sa hasyenda na broken-hearted dahil sa kasintahan nitong si Jessica. Nakipag-break daw ang babae. Nagpakalasing si Charlie at pinasok siya sa kanyang silid at may naganap sa kanila. Hindi siya pinilit ng lalaki, kundi kusa niyang pinagkaloob ang sarili dahil mulat sa pulpa naman, mahal niya na ang lalaki. Kahit na di siya nito binibigyan ng pansin. Alam niyang si Jessica ang mahal nito. Wala sana siyang balak na magsumbong kay Lola Mercedes sa ginawa ng apo nito. Pero nagbunga ang isang gabing namagitan sa kanila ni Charlie. Hindi niya iyon nagawang ilihim kay Doña Mercedes dahil lumobo ang kanyang tiyan. Inamin niyang si Charlie ang ama. Sa takot na di pa manahan si Charlie, ay pinakasalan siya nito. Pero nilinaw sa kanya ng lalaki na hanggang doon lang sila. Mag-asawa sa papel. Dahil kahit kailan, di siya nito makukuhang mahalin. Sa kabila ng pagtanggi ni Charlie, wala itong nagawa. Mabuting tao si Doña Mercedes. At totoong mahal siya nito, hindi lang bilang tagapag-alaga, kundi itinuring siyang apo ng matanda. Tanging kay Charlie niya lang naramdaman ang pambabaliwala. Dahil sa loob ng 6 na taong pananatili niya sa mansyon, ay para bang hindi siya nito nakikita. 6 hangin siyang dinadaanan lamang nito. Walang ibang minahalang lalaki, kundi si Jessica. Pero tanggap niya yon kahit na ang sakit. Basta para sa kanya, mahal niya ang lalaki at mag-aantay siyang mahalin ito. Pero ngayong kinuha ni Charlie lahat ng mga anak niya, kalilimutan niyang minahal ang lalaki at kamumuhian ito. Siya ang nagpakahirap dalhin ng 9 na buwan ng kanyang mga anak sa sinapupunan. At halos ikamatay niya ang ipanganak ito, tapos ganun lang kadali para kay Charlie na kunin ang kanyang mga anak. Balang araw, magtutuos sila. Pabangon siya, kukunin ang kanyang mga anak. At sa susunod nilang pagkikita, hindi na ang Rona na mahina at mahal na mahal ito ang makakaharap ng lalaki. Isang matapang na Rona. Isang ina na handang gawin ang lahat upang makuha lamang ang kanyang mga anak. Matapos lumabas ng ospital, nagpalakas si Rona. Kumain ng masustansya, nag-exercise para bumalik ang kanyang lakas. Sa kanya tinanggap ang offer ng kaibigang nurse na nagtatrabaho sa Middle East. 1 taon na itong nagtatrabaho doon at sumasahod ng 150,000 ang kanyang kaibigan. Kundi lang dahil kay Lola Mercedes, matagal niya nang tinanggap ang offer nito. Pero ngayong wala na ang matanda, malaya niya nang gawin ang kanyang gusto. 4 na buwan pa lang ang kanyang tiyan sa pagbubuntis nito nang lumisan si Lola. Kaya napakalungkot niya nang mawala ito. Si Lola lamang kasi ang nagmahal sa kanya. Sa last will and testament nito ay iniwan sa kanya ng matanda ang mansyon at ang pera nito sa bangko. Dahil dito, kinamuhian siyang lalo ni Charlie. Naging unfair daw ang abuela nito. Pero hindi niya kailangan ng pera ng mga Cardiola. Sapat na sa kanya ang edukasyon na ipinamana sa kanya ng matanda. Yun ang kayamanang hindi mawawala sa kanya. Charlie, pagsisisihan mong kinuha mo sa akin ang mga anak ko. Pagbalik ko, kukunin ko sa iyo ang mga anak ko. Pagbabayaran mong kinuha mo sila sa akin. Isinusumpa ko. Galit na bulong ni Rona habang sakay ng eroplano. Pansamantalang kalilimutan niya ang lugar na sinilangan. Kailangan niyang kumayod, magpayaman, para kaya niyang kalabanin ng isang Charlie Cardiola. Lola, nagkamali kayo ng babaeng pinagkatiwalaan niyo. Nakita niyo bang ginawa na mabuti niyong nurse? Ayun, lumipad pa ng Middle East. Iniwan niya mga anak niya. Kuyom ang kamao ni Charlie habang kinakausap ang puntod ng kanyang abuela. Inis ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon para kay Rona. Paano ang isang ina ng 5 bata na gawang iwan ng mga anak?
Sinasabi na nga ba niyang matagal na nitong gustong lumaya sa kanya. Naalala pa niya ang sinabi ng kanyang abuela noong nabubuhay pa ito. Apo, mahal na mahal ka ni Rona. Siyang babaeng gusto kong makasama mo habang buhay. Gustong gusto kasi nito ang babae para sa kanya. Pero hindi niya mapaniwalaan ang naging desisyon nito matapos manganak. Ang nais niya lang naman matapos kunin ang mga bata kay Rona ay sundan siya nito sa Maynila. Makipag-ayos sa kanya matapos niyang mahuling may kasamang ibang lalaki sa hotel. Pero sa halip na makipag-ayos sa kanya ay umalis ito. Yun bang tinatawag na pagmamahal ni Rona para sa kanya? Bro, baka naman napagod na sa'yo si Rona kaya umalis. Siya lang naman kasi nagmamahal. Ikaw parang tuod. Walang pakiramdam. Hindi mo siya nakikita. Sumbat sa kanya ng kaibigang si Oliver. Sa kaibigan niya kasi nasabi ang hinaing na mag-isang nagpalaki sa kanyang 5 anak. At aaminin niyang hindi madali. Dumating na sa punto na pinagsisisihan niyang kinuha ang mga ito sa sariling ina. Siguro nga, hindi niya maiparamdam kay Rona ang pamamahal na deserve nito. Dahil simulat sa pool, si Jessica ang mahal niya. Noong mga panahong nagalaw niya si Rona, di niya matanggap sa sarili na marami siyang pagkukulang sa nobya. Kaya sila nagkahiwalay. Naibunto niya ang galit sa babae. Hindi niya alam kung paano tatanggapin sa buhay niya si Rona. Hindi alam kung papaano iparamdam ang pagmamahal na kailangan nito. Hindi nila kilala ang isa't isa. Hindi niya mahal ang babae. Ni hindi niya matanggap na isa na siyang ama. Sa tuwing iiyak ng sabay-sabay ang 5 sanggol na naghahanap ng pag-aaruga ng isang ina, ay tila parusa ito sa kanya. Nang malamang umalis si Rona, ay nasaktan siya. Parang may bahagi sa pagkatao niya ang nawala. Yung Rona na mahal siya. Yung Rona na nandyan para sa kanya. Iniwan sila ng kanyang mga anak. Sir, dito na ba uli kayo sa hasyenda titira kasama ng 5 bata? Masayang salubong sa kanila ni Inay Dolores pagdating nila sa hasyenda. Saka palang naibalik sa realidad si Charlie sa kanyang pagbabalik tanaw nang makarating sila sa mansyon at salubungin ang katiwala. Ito ang tumawag sa kanya noon at nagbalitang umalis na si Rona at iniwan ang bahay na ipinamana ng kanyang abuela. Nalaman niya rin na maski ang perang para sa babae ay hindi nito pinakailaman. Anong nais nitong ipamukha sa kanya ng babae? Na hindi nito kailangan ng pera mula sa mga kardyola? Pansamantala lang ho, Inay Dolores. May mga inaasikaso din ako sa Maynila. Tugon niya. Kasalukuyan ng inaasikaso ng 3 yaya ang 5 bata papasok. Katuwang niya si Itay Ben magdala ng bagahe papasok. 5 taon ang lumipas, simula nang umalis siya kasama ang mga anak nang itakas ito mula kay Rona. At 5 taon na rin ang kanyang mga anak at naghahanap na ng ina ang mga ito. Nagkakandahaba ang leeg ni Inay Dolores dahil hinahanap nito si Jessica. Nasaan po si Ma'am Jessica? Hindi niyo po ba kasama? Tanong nito. Napakunot ang kanyang noo. Bakit niyo naman ho naisip na isasama ko siya? Matagal na panahon na kaming hiwalay. Ani Charlie. Nasapo nito ang bibig. Ho! Siya pa nga nagsabi sa akin na magkasama kayong lumuwas ng Maynila at siya ang kikilalaning ina ng 5 bata. Bulalas ni Inay Dolores. Kaya nga nasaktan noon si Rona dahil sinabi ko ang katotohanan. Dagdag pa ng ginang. Nasapo ni Charlie ang sentido. Sinabi niyo kay Rona yun, gaanong hindi naman kayo sigurado? Takang tanong ni Charlie. Napatango ito. Pasensya na sir. Kasalanan niyo rin yun dahil itinakas yung mga bata kay Rona. Iyak siya ng iyak. Sobrang nasaktan siya sa nangyari. Iniisip niyang okay na kayo ni Jessica kaya hindi na siya naghabol pa. Baka nga may asawa na siya ngayon eh. Sabi nito na ikinakuyom ng kanyang kamao. Subukan niya mag-asawa na kasal kami. Ididemanda ko siya. Galit na saad ni Charlie. Paano sir kung kayo ang idemanda niya ng kidnapping?
Tanong ni Inay Dolores. Nananadya ba ito? Anong kidnapping? Anak ko mga batang yan. Napariwara ba sila? Ako nagsakripisyo sa ginawa ko. 5 taon ako nagdusa na wala si Rona. Siya pa bang magdedemanda sa akin? Galit na sabi ni Charlie. Bumuntong hininga si Inay Dolores. Sa bagay, hindi naman niya magagawa yon. Nga pala, buti at naligaw kayo rito, sir. Pinaayos nga pala ni Rona ang kanyang kwarto. Uuwi na kasi siya sa 1 linggo. Tatapusin niya lang ang kanyang kontrata. Nakangiting sabi ni Inay Dolores. Napamura si Charlie. You mean, may kontak ka kay Rona? Tumatawag siya sa'yo? Nagkakausap kayong dalawa? Magkakasunod na tanong ni Charlie kay Inay Dolores na di makapaniwala. Abay natural, sir. Siya ang nagpapasahod sa akin. Tugon naman ito. Fuck! Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit wala kang ikinikwento kapag tumatawag ako dito? Nagsusuplado niyang tanong. Totoong uminit ang ulo niya. Sir, nagtanong po ba kayo sa akin? Nga po pala, ihahanda ko ng tanghalian ninyo at aasikasuhin ko pa po ang kwarto ni Rona. Ang sabi nito, sabay talikod. Halatang umiiwas. Wait! Sigaw niya dahil may itatanong pa siya sa katiwala. Pero di na siya nilingon nito. Napahilamos siya. Habang iniisip, kung pauwi na ito, edi mas makakabuti kung mananatili na muna sila rito ng mga bata. Magtutuos sila ni Rona. Hihintayin niya itong makabalik galing Middle East. Wow! Ang ganda niya po! Sino po siya, Inay Dolores? Magalang na tanong ni Queenie, pangatlo sa kwentoplets. Naligaw lamang ito sa kwartong nililinis ng ginang. Nakatingala si Queenie sa portrait ni Rona na nakadikit sa pader. Ang portrait na yon ay ipinagawa pa ni Doña Mercedes sa ibang bansa at kuha ang larawan ni Rona noong nagdibo ito. Nakasuot ito ng mamahaling gown at napakaganda. Sabik sa anak na babae ang matandang si Mercedes dahil namatay sa sakit ang kapatid na babae ni Charlie. Labis nang ulila si Doña Mercedes kaya naman nang dumating si Rona ay itinuring itong anak ang babae. Talagang maganda siya. Alam mo bang sa kanya ka nagmana? Kamukha mo ang mami mo. Walang preno ang boses ni Inay Dolores. Natigilan si Queenie. Siya pong mami ko? Biglang nanubig ang mga mata nito at bahagyang napangiwi ang labi na gustong umiyak. Natigilan naman si Inay Dolores sa paglilinis nang may ma-realize. Tila wala palang alam ang bata kung sino ang ina nito. Kung ganon, walang sinasabi si Charlie. Pero bakit? Kung ganon, hindi pa sinasabi ng daddy ninyo kung sino ang mami niyo? Nagtataka niyang tanong sa bata. Malungkot na umiling si Queenie. Nasaan po siya, Inay Dolores? Nasaan po ang mami ko? Tuluyan nang umiyak ang bata na labis na nangungulila sa ina. Shh! Huwag ka nang umiyak! Ay naku, ba't kasi ang daldal ko? Mabilis na tinampal ni Inay Dolores ang kanyang bibig. Sino bang hindi mag-aakalang hindi man lang sinabi ni Charlie kung sino ang ina ng 5 bata? Ayan tuloy, wala itong kamalay-malay na ang babaeng nasa portrait ay siyang ina nito. Madaling pinatahan ni Inay Dolores si Queenie na binola-bola muna bago sinabing uuwi na ang ina nito galing sa ibang bansa. At naroon ito dahil nagtatrabaho. Kung ganun, makikita at mayayakap ko na po si Mami, Inay Dolores. May munting tuwa sa boses ni Queenie. Oo naman, Queenie. Pero hindi ganun kadaling magiging maayos ang lahat. Alam mo kasi, ang daddy mo at ang mami mo ay hiwalay na. Hirap na paliwanag ni Inay Dolores. Hiwalay? Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhan ng bata. Nag-isip naman si Inay Dolores kung papaano ipaliliwanag sa bata ang paghihiwalay ng mag-asawa.
Maya-maya ay kumuha ito ng isang maruming basahan at isang malinis na basahan bilang sample niya. Kasi Queenie, ganito yon. Halimbawa, itong maruming basahan ay ang daddy mo. Paliwanag niya sa bata, kaya napakunot noo ito. At itong malinis na basahan naman ay ang mami mo. Pagpapatuloy ni Inay Dolores. Nakaawang na ngayon ang labi ni Queenie habang naguguluhan. Pagkatapos, pagsasamahin natin itong dalawa. Sa tingin mo anong mangyayari? Tanong ni Inay Dolores sa bata. Nag-isip naman ito. Di pareho po sila magiging madumi po. Inosenteng sagot ng bata, pero di pa rin maunawaan kung bakit madumi ang daddy niya. Very good, Queenie. Kaya hindi pwede magsama ang malinis ang budhe at maduming budhe. Paliwanag ni Inay Dolores sa bata. You mean, bad po ang daddy ko? Naguguluhang tanong ni Queenie. Parang gano'n na nga, pero iisang malinaw. Magkahiwalay silang dalawa. Hindi sila pwedeng magsama, okay? What if naging good na po si daddy ko? Pwede na ba silang magsama ni mami? Inosenteng tanong ng bata. Umuo na lamang si Inay Dolores, kesa naman humaba pa ang usapan nilang dalawa. Nasaan na ba kasi ang yaya nito at hinahayaang pakalat-kalat sa mansyon? Minabuting ihatid na lamang ang bata sa kwarto ng mga ito. Napalingon pa siya sa dalawang basahan at ginawa niyang sample sa among lalaki at napailing. Nang maihatid ni Inay Dolores si Queenie sa silid nito, ay bumalik naman siya sa kwarto ni Rona upang tapusin ang paglilinis. Si Queenie naman ay ibinalita sa apat pang kapatid na si Nerine, Evan, Arden at Freya ang sinabi ni Inay Dolores tungkol sa mami nila. Di makapaniwala ang apat nang malaman na makikita na ng mga ito ang kanilang ina na inilihim ng kanilang daddy. Kung ganon, nasan si mami? Tanong ni Evan. Shh! Secret natin kay daddy na alam natin kung nasaan. Sumunod kayo sa akin. Utos ni Queenie. Nagkatingin na naman ang apat. Bagaman naguguluhan, ay sumunod na lamang sa kanilang kapatid na si Queenie. Nauna itong lumabas sa kwarto na mabagal ang bawat hakbang upang hindi marinig ng yaya nila na abala sa pagsa-cellphone. Ang isa naman ay nagbabasa ng pocketbook at ang isang yaya nila ay nakatutok ang mga mata sa malaking screen ng TV. At dahil malakas ang sound sa kwarto, walang nakarinig sa pagbukas nila ng pinto at dahan-dahang paglabas. Tinungo nila ang kwarto ng inang nililinis ni Inay Dolores. Dito lang kayo, titingnan ko si Inay Dolores kung nasa room pa ni mami. Bulong ni Queenie sa apat. Mahinang-mahina ang boses na tanging silang 5 lamang ang makakarinig. Pa-slow motion ito ang lakad patungo sa kwarto ni Rona at sumilip kung naroon pa si Inay Dolores. Nang pihitin ng seradora at malamang nakabukas, ay kailapad agad ng ngiti nito. Tahimik ang apat na nakaabang lamang. Tapos na noon si Inay Dolores maglinis ng kwarto, kaya nasa likod bahay na ang ginang at nilalabhan ang mga ginamit na pamunas kanina. Agad pumasok sa kwarto ang 5 nang masigurong wala na ang tagalinis. Rin, Arden, Freya at Evan, siya ang mami natin. Pagpapakilala ni Queenie sa portrait na nakadikit sa pader. Nakatingala ang lahat ng bata at nagniningning ang mga mata. Wow! Puno ng paghangang sabi ni Arden at Evan. Wait, nasan po siya? Bakit di siya nagpapakita sa atin? Galit ba siya? Masama ang loob at tila maiiyak na si Freya. Oo nga naman, bakit simula nung baby tayo wala siya? Kung siya talagang mami natin, dapat kasama natin siya. Sumigunda si Rain. Kasi naging bad si daddy kay mami, sabi ni Inay Dolores, kaya lumayo siya. Pero kailangan natin gumawa ng way para magkabati sila ni daddy. Basta malapit na, uuwi na si mami dito, okay? Paliwanag ni Queenie. Tila isa itong leader ng grupo
at ang 4 naman ay tumango. Bagamat hirap unawain ng 4 ang sinabi ng kapatid nilang si Queenie, maraming tanong ang mga ito na ang mami lamang nila ang tanging makakasagot at ang dapat nilang gawin ay mag-intay sa pagdating ng kanilang ina. Habang nasa bakasyon sa hasyenda sina Charlie, ay si Oliver na muna ang bahala sa office. Business partner niya ang kaibigan at maaasahan naman ito pagdating sa trabaho. Since pareho na silang ulila, ay maaga silang natuto sa buhay. Nang mamatay ang kanyang ama, ay sobrang dinamdam ng kanyang ina. Nagkasakit ito at nawala rin sa kanya. Naiwan siyang matatag para sa kanyang abuela. Papa Oliver! Nasa may gate pa lang ang kaibigan, ay masaya nang naghahabulan ang kanyang mga anak upang salubungin ang kanyang kaibigan. Niyakap at hinalikan naman ng bagong dating ang 5 inaanak at isa-isang inabot ang pasalubong sa mga bata. Nagtatalo naman ang mga ito na appreciate ang pasalubong ng kanilang Papa Oliver. Saka nagpaalam ang 5 upang maglaro. Nakasunod naman ang 3 yaya ng mga batang naghahabulan. Guess what? Masayang baling ni Oliver kay Charlie na matamang pinanonood ang mga anak. Inakbayan naman ni Charlie ang kaibigan at iginiya sa bench na nasa gilid ng pool. Sa maliit na mesa ay may nakahandang 2 basong alak para sa kanilang 2. Inabot kaagad iyon ni Charlie kay Oliver. Sabihin mo na. Udyok niya kay Oliver sa gusto nitong sabihin sa kanya kanina pa. I had a new investors. Masayang pagbabalita ni Oliver. Sino? Sumimsim ng alak si Charlie matapos magtanong. Bigla siyang na-curious. I haven't met him yet, bro. Only his friends signed the contract. Paliwanag ni Oliver at sumimsim din ng alak. Nag-abot ito sa kanya ng folder upang ibida ang bagong investor. Pangalan kaagad ang kanyang tiningnan. Kevin Javier? Sambit niya na tila pamilyar sa kanya. Di niya lang maalala kung saan na-meet ang lalaki. Ilang taon na ang nakakalipas. Saka bro, may mga kailangan pala akong papirmahan sa'yo, kaya kita sinadya rito. Here. Nag-abot ito sa kanya ng ilang mga dokumento. Nasabi niya na kay Oliver na hihintayin niyang makauwi si Rona dahil nasasabik ang kanyang mga anak sa ina at nais niyang makilala na ng mga ito si Rona. Naisip niyang ito na ang tamang panahon para makita ng mga bata ang kanilang ina. Sumang-ayon naman si Oliver at sinabing karapatan ng mga bata na makasama si Rona na ipinagkait niya ng mahabang panahon. At habang nalalapit ang araw sa pagbabalik ni Rona, nararamdaman niya sa sarili ang pagkasabik sa babaeng minahal siya noon ng sobra. Natitiyak niya sa kanyang sarili na magpahanggang ngayon, mahal pa rin siya nito. Matapos pirmahan ang inabot sa kanyang mga dokumento, ay itinabi iyon ni Oliver. Babalik din agad ito sa Maynila, pero sa ngayon, susulitin muna ng 2 magkwentuhan. Samantala, dumating na ang araw ng pinakainaantay na pagbabalik ni Rona sa Pinas. Si Kevin na rin ang sumundo sa kanya sa airport. Mahigpit siyang niyakap ng kaibigan. College friends sila na nagkita sa Middle East, pero mas nauna ito sa kanyang umuwi ng 2 taon. Kaya si Kevin ang nag-aasikaso ng mga nais niya rito sa Pinas, katulad na lang ng pagbili niya ng bahay kung saan balak itira ang kanyang mga anak. I miss you, dear friend. Mahigpit siyang niyakap ni Kevin, ang binabain niyang kaibigan. Hindi naman halata dahil lalaki itong manamit, di naglalagay ng makeup at kung ano-ano pa. Tanging sila lang ni Divina ang nakakaalam na babaeng puso ito maliban sa kanya. Si Divina, ang isa pang best friend niya na naiwan sa Middle East at nag-renew ng contract for 2 years. So may bubuin pa itong 1 taon para sa muli ay magsama-sama silang muli. Kung maaalala niya noong college, di talaga sila nagkakahiwalay na 3. Ang mga ito lang ang naging matibay niyang sandalan kapag nalulungkot siya sa pinagdadaanan dahil kay Charlie. Pero ngayon, nasisiguro niya na hindi na siya masasaktan pa dahil ibinaon niya na sa limot ang damdamin niya
sa loob ng 5 taon sa ibang bansa. Pero hindi na nga ba? Kumusta ang biyahe? Tanong ni Kevin habang inilalagay nito ang travel bag sa compartment ng kotse. Okay naman. Excited na ako, Kevin. Sa wakas, makikita ko na rin ang mga anak ko. Emotional si Rona. Napakatagal ng panahong inantay niya na makita ang kanyang mga anak. Don't worry, sasamahan kita, friendship. Gusto ko rin kasi makita ang mga anak mo. Saktong nasa driver's seat na si Kevin. Makikilala ka ni Charlie na nag-invest ng company niya. Hindi pa niya pwedeng malaman sa ngayon. Aniya habang naglalagay ng seatbelt. Marami siyang plano. Kasama na doon na gamitin si Kevin upang makapasok siya sa company ni Charlie bilang investors nito. Bukod sa nais niyang makuha ang custody ng kanyang mga anak, gusto niya ring maghirap si Charlie. Gusto niyang maranasan ito ang mawala ng lahat. Kinamumuhian niya ang lalaki sa ginawang pagkuha nito sa kanyang mga anak. Okay, iahatid na lang kita sa asyenda. Hindi na lamang ako magpapakita kay Charlie. Tawagan mo na lang ako kapag may ginawa siyang masama sa'yo. Bagaman nag-aalala si Kevin sa kaibigan na pupunta itong mag-isa sa hasyenda, ay wala itong magagawa. Pagdating sa munting tahanan na katas ng kanyang pinaghirapan sa ibang bansa, ay binalot siya ng kaligayahan at pangungulila sa kanyang mga magulang. Kaligayahan dahil natupad niya na ang isang bagay na nais nilang noon sa buhay. Lumaki siyang salat dahil sa kahirapan, bagaman puno ng pangarap. Noong buhay pa ang kanyang mga magulang, pangarap niyang tumira sa malaking bahay na puno ng karangyaan. Pero nawala ang mga ito na hindi niya nabigyan ng katuparan. Pero ngayon ay wawakasan niya na ang pangungulilang yon dahil makakasama niya na ang mga bata. Matapos maipasok ang kanyang mga gamit sa loob ng bahay, ay nagbihis lamang siya. Kahit wala ng pahingay, gusto niya nang magbiyahe para makita ang kanyang mga anak. Nagpahatid lamang si Rona kay Kevin sa terminal ng bus at tinungo niyang mag-isa ang hasyenda. Good luck, best friend. Bago sila naghiwalay ni Kevin ay sabi nito. Tumango lamang siya at pumasok na sa loob ng bus. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Dasal ni Rona na hindi siya matalo ng kanyang damdamin kay Charlie at mapagtagumpayan niya ang kanyang mga plano. Isang sasakyan ang huminto mismo sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Bumaba ang lula nito at iniutos sa driver na kunin ang bagahe sa compartment ng kotse. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae bago tinanggal ang dark sunglasses. Ang babaeng yon ay walang iba kundi si Jessica. Nandito siya para maghasik ng kasamaan sa nalalapit na pagsasama ng mag-asawa. Inagaw ni Rona sa kanya si Charlie. Pwes, hindi niya rin hahayaang maging masaya ang dalawa. Manong, tatawagan na lang kita kung kailan ko gustong bumalik ng bahay. Makakaalis ka na. Utos ni Jessica ng balingan ang may edad na lalaki. Opo, ma'am. Magalang na saad ng driver bago bumalik sa loob ng sasakyan at nagmaniobra. Ngumiti naman si Jessica habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan bago siya nag-doorbell. Isang may edad na babae ang nagbukas sa kanya. Si Inay Dolores iyon na napatanga ng makilala ang impaktang babae. Ito lang naman ang naging rason kung bakit naghiwalay ang mag-asawa. Hi, it's me, Jessica. Can I come in? Gusto kong makausap si Charlie. Nakangiti ang babae pero halatang plastic. Walang Charlie na nakatira dito. Baka sa kabilang baryo. Sagot ni Inay Dolores na malakas na pinagsarhan ng pinto ang bagong dating. Halos mabingi pa siya sa lakas noon. Buwisit na matanda, humanda ka sa akin. Nagngingit-ngit si Jessica na kinalampag ang bakal na gate. Inay Dolores, sino yan? Saktong narinig ni Charlie na kinakalampag ng kung sinong tao sa labas ng gate. Wala yun, sir. Pulubi po, namamalimos. Sagot ng ginang at tumalikod na, iniwan ng amo. Nagtataka namang sinundan ito ng tingin ni Charlie.
Namamalimos ng ganitong oras? Maya-maya ay narinig niyang kinakalampag na muli ang gate. Di kaya bumalik yung pulubi? Hindi sana niya pagbubuksan, pero naiingayan siya sa bawat kalampag ng pinto mula sa labas. Pero napadta siya na makilala kung sino ang nakatayong kumakatok. Jessica? Natitigilan niyang tanong, hindi makapaniwalang nasa harapan ang ex-girlfriend na matagal nang hindi nagparamdam sa kanya. Charlie! Galak na yumakap si Jessica kay Charlie na ikinatulala naman ng lalaki. Pero agad din namang itinulak. Jessica, anong ginagawa mo dito? Inis niyang tanong. Sinabi ni Inay Dolores na ngayon ang balik sa Pinas ni Rona at nag-aalala siyang makita nito si Jessica. Pero sa bagay, malalaman niyang mahal pa siya nito kapag nagselo si Rona kay Jessica. Tama, good timing si Jessica dahil alam niyang sa mga sandaling yun ay parating na si Rona. Pinatuloy niya ang dalaga sa loob. Nagpasalamat ito, pero di alam ng babae na gagamitin niya si Jessica upang pagselosin ng asawa. Tingnan niya lang kung di ito magkaawang bumalik sa kanya. Salamat Charlie, akala ko talaga wala ka ng damdamin para sa akin. Nagkamali ako. Narealize kong mahal pala kitang totoo. Madramang saad ni Jessica. Hindi na natin maibabalik ang dati, Jessica. Maging magkaibigan na lang tayo. Patutuloyin kita bilang bisita dito. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Pwede kitang paalisin anytime na gustuhin ko. Seryoso namang sabi ni Charlie. Iyon kapag napatunayan niyang mali ang hinala niya noon kay Rona na may kasama itong lalaki sa hotel. Baka mapatawad pa niya ang asawa. Alam kong may katiting ka pang nararamdaman para sa akin, Charlie. Kailangan ko lang gisingin yon. Bulong sa isipan ni Jessica. Habang papasok ang dalawa, nakita ng 5 bata ang babae na kasama ng kanilang daddy. At alam ng mga ito na hindi yon ang kanilang mommy dahil malayong malayo iyon sa itsura ng nasa portrait. Nagkatinginan ng mga ito. Nag-uusap-usap ang mga mata. Kumibot-kibot pa ang labi ni Queenie. Kalaunan ay bumukas ang gate at isang magandang babae ang iniluwa ng pinto. Doon nabaling ang tingin ng mga bata at sabay-sabay na nagliwanag ang kanilang mga mata dahil si Rona ang dumating na nakilala agad ng 5. Sa pinto pa lang ay kita na ni Rona ang kanyang mga anak na kay gaganda at gwapo. Hindi man niya ito natutukan sa kanilang paglaki, ay agad itong nakilala ng kanyang puso. Agad naramdaman ang matinding pananabik. Totoo nga ang sinabi ni Inay Dolores na nasa hasyenda ang kanyang mga anak. Hindi na mahalaga sa kanya kung araw-araw niya makita si Jessica at Charlie. Iisa lang naman ang sadya niya rito, ang 5 anak. Mommy! Bulalas ng 5 paslit ng sabay-sabay pagkakita sa bagong dating. Napangiti naman si Jessica na mapagkamalan siyang mommy ng mga bata. Malaking bagay iyon para sa kanya na mas lalong masira ang mag-asawa. Makukuha niya ang loob ng mga ito. Ngumiti siyang pilit at ibinuka ang kanyang mga bisig upang salubungin ang naghahabulang mga bata palapit sa kanya. Pero napatanga siya nang lagpasan lamang siya nito at tuloy-tuloy sa likuran ng mga bata. Si Charlie ay napalingon din sa nakitang excitement sa mga mata ng bata. Saktong pagpasok iyon ni Rona. Napaawang ang labi niya. Paano nakilala ng kanyang mga anak ang mami nito? Mommy! Nang yakapin ni Rona ang kanyang mga anak, ay pumalahaw ang mga ito ng iyak. Mga anak, sorry sa mahabang panahon na wala ako at hindi niyo nakasama. Pangako, simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Mahal na mahal ko kayo. Sorry mga anak. Umiiyak si Rona na di alam kung sino ang unang yayakapin at hahalikan sa 5. Nag-iiyakan ng kanyang mga anak habang lahat ay niyiyakap siya. Nang makita ni Inay Dolores si Rona na dumating, ay napatakbo rin ito palabas at sinalubong si Rona. Katulad ng mga bata, ay umiiyak din ito sa pangungulila. Itinuring na din kasi itong anak ng ginang at ina na rin siya nito kung ituring.
Mami, hindi ka na po aalis ulit? Hindi niyo na po kami iiwan, di ba? Sabi ni Queenie na bagaman di pa kilala ni Rona ay siyang nag-introduce sa sarili. Nagpakilala na rin ang iba pa nitong kapatid. Habang nagaganap ang drama, ay nakaismid naman si Jessica. Inip na inip sa kaganapan ng mag-iina. Maya-maya ay lumapit si Queenie sa daddy nitong nanunood lang. Mami, siya po ang daddy namin. Inilapit ni Queenie ang daddy nito at kinuha ang kamay ni Rona. Saka pinag-shake hands ang dalawa. Nagpapahid na noon si Rona ng kanyang mga luha na natitigilan habang nakatitig sa lalaking akala niya hindi na mahal. Pero sa lakas ng kabog ng dibdib niya ngayon at iisa ang isinisigaw nito. Pero dahil nanunood sa kanila si Jessica, ay binawi niya ang kanyang palad na hawak nito at binalingan ang kanyang mga anak. Sinabing pumasok na sila sa loob. Kasunod nila si Inay Dolores na dala ang kanyang mga bagahe. Hindi makapaniwala si Charlie na napasunod ng tingin kay Rona. As in, dead ma siya nito. Ni hindi man lang siya sinulyapan ng asawa. Mukha ba siyang invisible? Hindi ito yung Rona na kilala niya. Yung Rona na palaging kinukuha ang atensyon niya. Malalaki ang kanyang naging hakbang para sumunod sa loob. Charlie! Tawag ni Jessica. Hindi mo man lang ba dadalhin ang bag ko? Pahabol na tanong nito pero tila walang narinig ang lalaki. Tuloy nagmamarcha sa inis na pumasok na lang sa loob si Jessica na inimbita ang sarili. Mami, nagustuhan mo ba ang room niyo po? Kami naglagay ng fresh flowers para sa inyo. Masayang wika ni Freya. Thank you anak. Kayong 5 rason kung bakit ako bumalik ng Pinas. Bukas, uuwi tayo ng Maynila. Gusto niyo bang sumama sa akin? Isa-isang pinaupo ni Rona ang kanyang mga anak sa gilid ng kama para makausap niya ng maayos. Walang sawa niya itong tinitigan. Si Inay Dolores naman ay nag-aayos ng damit ni Rona sa cabinet. Sinenyasan nito ang mga bata na huwag pumayag na bumalik ng Maynila kaagad. Yes, Mami. Payag kami syempre. Pero gusto namin kasama si Daddy. Si Rina ang nagsalita. Ako din po, Mami. Gusto ko si Daddy kasama. Sabi naman ni Freya. Miss na miss ka na po ni Daddy. Nalulungkot po siya habang nagtatrabaho ka po sa malayo. Madramang wika ni Queenie. Si Charlie naman ay nakasilip sa bahagyang nakaawang na pinto. Wala itong lakas loob na pumasok. Gusto niyang makausap si Rona ng sarilinan, pero hahayaan na muna niya itong makapag-usap ng kanyang mga anak. Alam niya sa sariling matagal nang nais makasama ng kwintuplets ang ina ng mga ito. Si Jessica naman ay inis na nagpaplano para sa pamilyang kanyang sisirain. At para mawala ng tuluyan sa landas niya si Rona, bakit hindi niya lasunin? Nagliwanag ang mukha ni Jessica sa tumatakbo sa kanyang isipan. Paglabas ni Inay Dolores, nakita niya si Charlie na nasa labas habang seryoso pa ding nag-uusap ang mag-iina sa loob ng kwarto. Sir, bakit di kayo pumasok sa loob? Daig niyo tuloy yung magnanakaw dyan sa labas. Niluwangan ni Inay Dolores ang pinto para mapansin ni Rona ang lalaking nakatayo sa labas. Mukha namang ayaw kong makita ni Rona. Sabi ni Charlie. Aba sir, siya pa bang lalapit sa'yo? Natural ikaw ang may kasalanan sa kanya. Dapat lang na humingi ka ng tawad. Ako na nga nagsabi sa mga bata kung sino ang mami nila. Kung di ko pa ginawa yon, baka napagkamalan pa yung bisita mo. Nang mabanggit nito ang bisita niyang si Jessica, ay umasim ang mukha ni Inay Dolores. So ikaw palang nagsabi sa mga anak ko na si Rona ang mami nila? Bakit hindi mo malang ako hinayaan na gawin yon para sa mga anak ko? Alam mo bang susurpresahin ko sana sila kanina? Ako magpapakilala sa kanila sa mami nila, pero ibang nangyari. Nainis na sabi ni Charlie. Ay sus! Sir, ba't kasi mas mataas pa sa ihi niyo yung pride niyo? Nasa ibang panahon na po tayo. Hindi na panahon ng kupong-kupong. Nakita mo ba si Rona? Napakaganda. Tingin ko, di ka na mahal. Di ka na nga sinusulyapan eh.
Pangaasar ni Inay Dolores. Kanina pa talaga siya napipika rito. Oo na, papasok na ako sa loob. Pwede bang umalis ka na? Ipagluto mo si Rona ng paborito niya. At dalhin mo sa kwarto ko. Doon kami kakain ng sabay. Masungit niyang mando sa ginang. Tumalima naman kaagad ito, pero nginitian muna siya at patulak na ipinasok sa loob ng kwarto at ito pa ang nagsara ng pinto. Halika Daddy, sabihin niyo po kay Mami na gusto mong sumama sa amin sa Maynila. Pagpasok niya ng kwarto, agad siyang nakita ni Queenie. Mabilis siyang nilapitan at hinila patungo sa ina nito. Saka pa nag-angat ng paningin si Rona. Nagtama ang mga mata nila at basa pa yon sa luha. Ganun man ay naroon ang kasiyahan na sa wakas nakita na nito ang mga bata. Nag-iba ang anyo nito at seryosong sinulya pa ng 5. Mga anak, mag-uusap muna kami ng daddy nyo. Sa kwarto na muna kayo, okay? Ani Rona at nginitian ng mga anak. Hinaplos isa-isa ang buhok ng mga ito at niyakap na tila ba sabik pa rin. Sinundan nito iyon ang tingin hanggang sa makalabas ng pintuan bago siya binalingan. Malalaki ang hakbang na nilapitan siya at marahas na sinampal sa muka. Dama niyang nanginig ang palad nito ng 2 beses. Nang pangatlong beses na sana siya nitong sasampalin, ay marahas niyang pinigilan ang kamay ng asawa. Bakit Charlie? Bakit? Bakit mo kinuha sa akin ang mga anak ko? Anong karapatan mong gawin yon? 5 taon, wala sila sa tabi ko. 5 taon akong nangulila sa kanila. Masaya ka na ba sa ginawa mo sa akin? Ha? Galit at pigil ang malakas na boses ni Rona habang namamalisbi sa kanyang pisngi ang luha. Nang pumiglas siya sa pagkakahawak ni Charlie at binayo ang dibdib nito, ramdam ni Charlie ang magkahalong galit at sama ng loob ni Rona sa mga sandaling yon. Kaya hinayaan niya at tinanggap na lamang ang nais nitong gawin sa kanya kung yon ang kabayaran ng kanyang kasalanan na ginawa noon. Gusto niyang humingi ng tawad pero walang nanulas sa mga labi niya. Nang mapagod ito ay napasalampak sa sahigang asawa habang humahagulhol ng iyak. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Charlie. Kukunin ko ang mga anak ko. Gusto kong maramdaman mo rin ang ilang taon na wala sila sa tabi mo. Sigaw na nito. Hindi ako papayag, Rona. Saka pa siya nakapagsalita. Wala kang magagawa, Charlie. Kung magmamatigas ka, maghaharap tayo sa husgado. Ilalaban ko ang karapatan ko sa kanila. Matapang na sabi ni Rona habang kinakalma ang sarili sa pag-iyak. Naging matapang na ang boses nito ngayon. Nagitla si Charlie sa narinig. Pag-usapan natin ng maayos to, Rona. Giit ni Charlie. Bakit? Nung panahong kinuha mo sa akin ang mga anak ko, nakipag-usap ka ba sa akin ng maayos? Ha? Hindi mo ginawa. Kaya ngayon, kukunin ko sila at hindi mo ko madadala sa diplomasya. Ilalaban ko ang mga anak ko. Nahalinha ng galit ang boses ni Rona. Saka lang napagtanto ni Charlie na ibang Rona na ang kausap niya. Maingat na tinungo ni Jessica ang kusina upang isagawa ang planong lasunin si Rona para mawala na ito ng tuluyan sa landas niya. Anong ginagawa mo dito sa kusina? Gulat na tanong ni Inay Dolores pagkakita sa babae. Kahit si Jessica ay nagulat sa pagsulpot ng ginang. Galit na galit ang hitsura nito. Ipaghahanda ko lang ng hapunan si Charlie. Palusot niya at itinago sa kanyang likuran ng maliit na bote ng lason. Huwag na huwag kang papasok ditong impakta ka. Wala akong tiwala sa'yo. Baka mamaya, lasunin mo ang mga alaga ko. Lumayas ka rito. Labas! Inis na utos ni Inay Dolores sa babae na itinuro ang pinto ng kusina. Naiinis na tiningnan ito ni Jessica. May araw din sa kanya ang babaeng ito. Napilitan na lamang siyang tumalikod. Sa kabila ng nangyari sa pagitan ng mag-asawa kanina, ay sabay-sabay silang naghapunan. Pinilit ni Rona na maging maayos sa harapan ng kanyang mga anak at sa babae ni Charlie.
Masakit para sa kanya na patuloy pa rin palang may relasyon ng dalawa, kaya di na niya kailangan magsalita pa. Sinabi ni Inay Dolores noon na kasama si Jessica nang itakas ang kanyang mga anak na dalhin sa Maynila. At pinatunayan lang ng lalaki na manloloko ito. Mami, bakit po kayo nag-aaway ni Daddy? Nagugulumihan ang tanong ni Freya habang nililinis niya ito. Ngayong kasama na ang mga anak ay siya na ngayon na nag-aasikaso sa mga ito mula paggising hanggang sa pagtulog. Nasa tub ang 5 anak at pinaliliguan niya, kaya naman pati siya ay naligo na rin. Maliit pa kasi kayo anak, hindi niyo pa naiintindihan na nangyayari sa amin ng daddy niyo. Paliwanag niya at isa-isang sinulya pa ng mga ito. Sinabi ni Inay Dolores, bad si daddy sa'yo. Totoo po ba yun, Mami? Singit ni Queenie. Hindi totoo yun. Natural lang sa amin ng daddy niyo ang di pagkakaunawaan. Maraming bagay kaming dapat ayusin at pag-usapan. Pero kahit anong mangyari, nandito kami para sa inyong mga anak. Wika niyang emosyonal. Nagkatinginan ng mga ito. Tila nag-uusap-usap sa pamamagitan ng mata. Mommy, ngayong gabi, pwede po ba tabi-tabi tayo matulog? Kami at si Daddy? Tanong ni Ren. Oo nga po, Mami. Ang tagal ka na po namin di nakita at nakasama. Sana po, pagbigyan niyo kami. Segunda ni Arden. Natigilan si Rona. Matapos ang nangyari kanina sa kanila ni Charlie, wala pa silang maayos na usapan. At hindi na sila magiging maayos dahil galit at hinanakit ang nasa puso niya. Pero alang-alang sa mga anak niya, sinulyapan niya ang mga ito na nag-aantay ng kanyang sagot. Sige mga anak, payag si Mami na magkakatabi tayong matulog ng daddy niyo. Wika niya para mabigyan ng kasiyahan ng mga ito. Yehey! Kuro ng lahat na napuno ang malawak na banyo ng hagikik at sigaw sa saya. Maliit na bagay kung tutuusin, pero at least napagbigyan niya ang mga anak dahil bukas dadalhin niya na sa Maynila ang mga bata at walang magagawa si Charlie. Matapos maligo at magbihis, isa-isa niyang pinatuyo ang buhok ng mga anak. Kakausapin ko lang ang daddy niyo. Pinahiga niya na rin ang mga ito bago lumabas ng silid. Dumiretso muna siya sa kanyang silid at sa pinto, nadatnan niya si Jessica na talagang inaabangan siya. Malayo pa ay masama niya na itong tiningnan. Ang kapal din naman ng mukha mo para bumalik pa rito, Rona. Matapos mong matulog sa hotel kasamang isang lalaki, nagmamalinis ka ngayon kay Charlie? Hindi ko hahayaang maging masaya kayong dalawa. Galit nitong sabi sa kanya. Mas makapal ang mukha mo dahil ang lakas ng loob mong pumasok sa pamamahay ko. Pasalamat ka at may natitira pa akong respeto sa sarili ko bilang kabit ka ng asawa ko. Inis niyang patotsyada. Marahas siya nitong sinampal na ikinagulat niya. Tandaan mo, Rona, wala pang nangiinsulto sa akin. Baka hindi mo ko kilala. Duro nito sa kanya. Huwag mo kong duduruing malandi kang babae ka. Marahas niyang hinawakan ang daliri nito at pinilipit. Nagdilim ang kanyang paningin dahil sa galit ay hindi na malayang inuuntog niya na pala sa paderang babae. Nagsisigaw ito sa sakit. Pilit gustong kumawala sa pagkakasabunot niya pero wala siyang pakialam. Bibigyan niya ng leksyon ng babaeng sumira sa kanya. Namalaya na lang ni Rona nang may malakas na brasong umawat sa kanya at si Charlie yon. Duguan na pala ang babae at nawala na ito ng malay na ngayon ay buhat-buhat na ito ni Charlie. Mas lalo siyang nagngit-ngit sa galit. Kinakampihan pa ba nito ang babae? Sa bagay, mahal ito ni Charlie. Hays! Nakakainis talagang babaeng yon. Ba't kasi dumating pa siya rito? Narinig niyang sabi ni Inay Dolores na siyang nakaalalay sa kanya. Tawagin mo si Yaya. Ipahanda ang mga gamit ng bata. Bukas na bukas, aalis agad kami pabalik ng Maynila.
Utos niya kay Inay Dolores. Nalungkot ito. Halos kadarating niyo lang naman. Yung Jessica na yun ang palayasin mo rito. Utos nito sa kanya. Inay, ayaw ko nang makita pa si Charlie. Baka anong magawa ko sa kanya? Inis niyang sabi. Malungkot na tumingin si Inay Dolores sa nasasaktang si Rona. Kailan pa ba ito magiging masaya? Sasama ako, Rona. Mababaliw ako dito mag-isa. Pakiusap niya. Kayo po ang bahala. Bago tumalikod, ay wika niya. Tumuloy si Rona sa kanyang kwarto at tinawagan si Kevin upang magpasundo bukas na bukas. Pumayag naman kaagad ang lalaki. Pagbalik niya ng kwarto ng mga anak ay tulog na ang mga ito. Naawa siya sa mga bata na hindi napagbigyan sa munting kahilingan kanina. Isa-isa niyang hinagka ng mga ito at siya na lamang ang tumabi sa pagtulog. Sa ospital ay gising na si Jessica kinabukasan. Naroon si Charlie na inaantay siyang magising. Charlie, salamat. Nakangiting sabi ni Jessica. Pinaayos ko na mga gamit mo, pati bills mo rito sa ospital. Umalis ka na sa mansyon. Dahil sa'yo, mas lalong nagulong pamilya ko. Seryosong wika ni Charlie. Nasa loob ng kwartong yon ang gamit ni Jessica. Kinuha iyon ng lalaki kanina. Charlie, mahal kita. Bakit ba mas kinakampihan mo babaeng yun kesa sa akin? Manloloko siya. Nakalimutan mo na bang ginawa niya sa'yo? Nagdadramang sabi ni Jessica. Naisip ni Charlie na maling pinatuloy niya si Jessica sa mansyon. Hindi lang yon pinagmula ng selos kundi gulo. Ang nais niya ngayon na pagtuunan ng pansin ay kung paano pa siya matatanggap ni Rona. Mahal ko si Rona at nagsisisi ako na mas pinaniwalaan kita noon. Oras na lumapit ka pa sa asawa ko, ipakukulong kita, Jessica. Kaya kalimutan mo na ako at ang nakaraan natin. Ano man na nagawa ng asawa ko noon, kung totoo man yun, pinatatawad ko na siya. Ang gusto ko lang ngayon, maging maayos kami. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Charlie. Naiwang nagagalaiti si Jessica sa galit. Tinanggal nito ang dextrose na nakasabit sa kamay niya at akma sanang hahabulin ng lalaki, subalit may dalawang nurse na pumigil sa kanya. Tinurukan ito ng pampakalma at ibinalik sa higaan. Nangingipuspos sa galit ang babae pero wala itong magawa ng muling makatulog. Isang linggo na ang lumipas na di alam ni Charlie kung saan hahanapin ang kanyang mag-iina. Hindi niya na naabutan pa ang mga ito sa bahay pagkagaling niya sa ospital. Wala rin si Inay Dolores. Sa araw na yun mismo ay umuwi siya ng Maynila upang hagilapin ang mga ito. Pero sa lawak ng kamay nilaan, saan siya magsisimulang maghanap? So, nararamdaman mo na ngayon ang naramdamang pangungulila ni Rona noon sa ginawa mo sa kanya? React ni Oliver nang malaman ang ginawa ng asawa sa kanya. Humingi na siya ng tulong sa kaibigan sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Isang linggo nang wala sa tabi ang kanyang mga anak, para na siyang mababaliw sa sobrang katahimikan sa tuwing uuwi ng bahay. Sa narinig niya ay masama niya itong tiningnan. Kaibigan ba talaga kita, Oliver? Inis niyang tanong. Umismi dito. Bro, tinawagan mo ko at pinapunta dito sa office para humingi ng pabor. Kaya tanggapin mo lahat ng sasabihin ko. Once na makita ko ang mag-iina mo, you should promise me na hindi mo sasayangan ang pagkakataon na to para humingi ng tawad kay Rona. Sabi ni Oliver. Napabuntong hininga si Charlie. Biglang naging seryoso ang mukha nito na tila inaalala ang mga anak. Mahal ko si Rona, bro. Kaya nga gusto ko siyang makita para humingi ng tawad sa kanya. Nagkamali ako sa ginawa ko noon. Ngayon ko lang na-realize na maling-mali ang ginawa ko. Saad niyang malungkot. Natigilan itong tumingin sa kanya. Hindi pa huli ang lahat, Charlie. Malay mo, mapatawad ka pa ni Rona kung sincere ka sa paghingi ng tawad sa kanya. Kahit siguro lumuhod ka sa kanyang harapan, gawin mo na lang, alang-alang na rin sa mga anak niyo. Tapik ni Oliver sa balikat nito. Gagawin ko, pero kailangan ko muna siyang makita. Please,
Tulungan mo ko, Oliver. Hirap nitong sabi. Nakadama ng awa si Oliver sa kaibigan dahil halatang nangungulila ito sa mga anak. Hindi sanay si Charlie na mawalay sa tabi nito ang mga bata. Sa tingin niya ay hindi lang basta sinadya ni Rona na ilayo ang mga bata sa kanyang kaibigan, kundi bugso iyon ang damdamin. Nagkamali si Charlie na pinagselos pa nito si Rona dahil lalo lamang dinagdagan ni Charlie ang matinding galit ng babae para sa asawa. Kaya ang ending, nauwi sa gera ang lahat. Okay bro, I promise, tutulungan kitang makitang mag-iina mo. Basta ang usapan natin ay usapan ha. Nangako naman si Charlie sa kaibigan na gagawin ang lahat para lang magkaayos sila ni Rona. Kapag nakita na nila ito, hindi siya maghihintay lang kung kailan ito matatagpuan ni Oliver, kundi tutulong siya sa paghahanap. Miss na miss niya na ang mga bata. Samantala, sinusulit naman ni Rona na makasama ang kanyang mga anak. Nasa isang sikat na resort sila ngayon upang magbakasyon kasama ang kaibigang si Kevin. At may 3 araw na sila rito. Hay, wala na talagang sasaya pa ngayong nasa yun ang anak mo best friend. Ani Kevin, napakending-kending tumabi sa kanya sa mahabang bangko. Nasa loob sila ng cottage habang nagpe-prepare ng makakain. Ang kanyang mga anak naman ay kasama ang 3 yaya na nagtatampisaw sa dagat. Ilang oras din silang naghabulan sa gilid ng dalampasigan kanina nang maisipan munang mag-prepare ng makakain ng mga bata. Katuwang si Inay Dolores. Ito talaga yung araw na pinakaiintay ko best friend at hindi ko hahayaang makalapit pa si Charlie sa mga anak ko. Sabi niya habang nakatanaw sa mga batang nasa mababaw na parte ng dagat. Nagpunas ito ng buhok gamit ang malinis na towel bago kumuha ng damit at nagbihis. Habang siya ay nananatiling nakasuot ng swimsuit na pinatungan lamang ng manipis na tela. Pero litaw pa rin ang magandang hubog ng katawan. Kaya di maiwasan ng mga ilang kalalakihang mapatingin kay Rona na akala mo walang 5 anak. Di mo siya mapipigilan best friend. Baka nga ngayon pa lang, nagpakalat na yun ng tao para hanapin kayo. My God friend, afraid ang beauty ko. I'm sure, galit na yun ngayon. Palatak nito. Ang sabihin mo, nagpapakalunod siya ngayon sa kandungan ng babae niya. Irap niyang naiinis. Para sa kanya, kulang pa yung inuntog niya sa pader ang babaeng makapalang muka. Sana pala, binura niya ang muka nito ng madala. Hindi sa kinakampihan ko siya friend no? Di mo ba narinig ang sinabi ni Inay Dolores? Yung time na dumating ka sa hacienda, siya ring pagdating ng bruha. I'm sure, plano ng babaeng yung sirain kayo noon pa. Like, ginawan ka niya ng kasalanan para magalit sa'yo si Charlie. Naghihinalang wika ni Kevin. Napaisip siya, pero umiling din kalaunan. Nagpaliwanag siya kay Charlie na mga panahong yon, pero di siya pinakinggan. Nangyari lang naman yon sa sobrang pagmamahal niya sa lalaki. Sinusundan niya ito kahit na saan ito magpunta. Alam niyang sa mga sandaling yon, may nagpatulog sa kanya. At nagising siyang nasa hotel kasama ng isang lalaki. At saktong nasa harapan niya na si Charlie at Jessica. Frame up yon. Pagkatapos nun, walang araw na hindi siya kinasuklaman ni Charlie. Kahit na wala siyang karelasyon, pilit nitong idinidiin sa kanya. Kasabwat ni Jessica ang lalaking yon. Kaya ngayon, yun ang kanyang aalamin. Kapag napatunayan niyang si Jessica ang may gawa para i-frame up siya, luluhod ito sa kanyang harapan na nagmamakaawa. Pagbalik na mag-iina sa Maynila, inasikaso na kaagad ni Rona ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Sakto at malapit lamang ang bahay na bili niya sa school. Siya na rin ang bahalang maghatid sundo sa kanyang mga anak. Sa ngayon, wala pa siyang planong bumalik sa trabaho, kundi nais niya munang pagtuon ng pansin ng kwentoplets na nawalay sa kanya ng 5 taon. At lilinisin na muna niya ang pangalan na sinira ni Jessica sa mga mata ni Charlie. Sure ka friendship? Itong lalaking nakasama ko sa hotel? Titig na titig siya sa isang larawang iniabot ni Kevin sa kanya. 100%. Yes dear friend, ang gwapo no? Kaya pala mamatay-matay sa selo si Charlie may loves mo. Dahil ang yumminess niya.
Siguro, noon pa man, mahal ka na ng asawa mo, nagpapakipot lang. Alam mo yun? Nagkibit balikat ito na kinindatan siya na wari bang sinasabi na hulaan niya ang laman ng isipan nito. Huwag na nating pag-usapan yung Herodes na yon. Alamin mo kung saan ko makikita ang lalaking to. Utos niya sa kaibigan. Ikaw nakakadalawang utos ka na sa akin. Walang bayad to. Nagtataray nitong sabi na pinamiwangan siya. Alangan naman ako pang gumawa niyan. Isipin mo, may 5 akong anak na nakabuntot sa akin pag umaalis. Paano ko makakagalaw, aber? Ginaya niya rin ito at pinamiwangan. Umirap ito. Sige na nga, kung di lang kita love At kung hindi lang yami tong pinahahanap mo, ayoko talaga. Tuloy, di ko na maasikaso yung business ko. May panunumbat ang boses ni Kevin. Naglalambing niyang niyakap ang kaibigan para lang pagbigyan siya nito. Yakap na, ginantihan din naman ang kaibigan niya. Bakit mo niyakap ang mami ko? Dagli niyang naitulak ang baklang kaibigan nang marinig ang munting tinig sa kanilang likuran. Si Arden yon at ang 4 pa nitong kapatid ay masamang nakatingin kay Kevin. Nagkatingin na naman silang dalawa sa maling iniisip ng kanyang mga anak. Mommy, bakit po kayo magkayakap ni Tito Kevin? Paano na si Daddy? Di pa siya nakakapagsalita nang balingan siya ni Rin at ito naman ang nagtanong. Oo nga po, Mommy. Love ka ni Daddy. Dapat po siyang kasama natin ngayon at hindi siya. Turo ni Queenie kay Kevin. Napataas naman ang isang kilay ni Kevin at akmang magsasalita nang biglang takpan ni Rona ang bibig ng best friend niya. Wala siyang tiwala rito at baka mamaya kung ano pang sabihin ng kaibigan sa mga anak niya. Ako nang bahala sa kanila. Umuwi ka na, best friend. Balitaan mo ako bukas sa lakad mo, okay? Pinandilatan niya ito at ipinagtulakan sa kotse para makauwi na. Napilitan naman ito at inirapan pa siya bago binalingan ang 5 bata na bagaman masamang nakatingin kay Kevin ay nginitian ang mga ito at kinawayan. Alam naman ng mga bata na kaibigan lamang niya si Kevin pero walang alam ang 5 na babae ang puso nito. Mga anak, pumasok na tayo at matulog. Maaga pa tayo bukas para mamili ng gamit niyo sa school, okay? Agad niyang iginiya ang mga ito sa loob. Pero Mommy, hindi niyo pa po tinutupad ang promise niyo sa amin na papupuntahin si Daddy dito. Nasaan na po siya? Malungkot na tanong ni Freya. Natigilan siya. Ilang araw na bang hinahanap ng mga ito si Charlie at nahihirapan na siya sa pagpapaliwanag. Umabot na sa puntong nagawa niya ng magsinungaling sa kanyang mga anak. Ang paliwanag niya sa mga ito ay busy lamang ang daddy nito kaya hindi sila nadadalaw. At yun na yun pa rin ang kanyang nagiging palusot. Napansin niyo bang pagsisinungaling ni Mami sa atin? Ani Freya sa mga kapatid nang makalabas ang kanilang ina sa kwarto. Inakala marahil na tulog na sila. Patay na ang ilaw. Tanging lampshade na lang ang nagbibigay liwanag sa kanilang silid. Ang mga yaya nila ay nasa sariling silid na. Tama ka. Palagi niyang sinasabi na busy si Daddy. Ang mabuti pa, gawin natin ay ganito. At nagplano ang 5 bata sa kanilang gagawin upang magkita na muli ang kanilang mami at daddy. Maghahanap ng tiyempo si Freya upang makuha ang cellphone ng kanilang ina upang matawagan ang kanilang daddy. Yun ang naging plano ng 5 at ang kasabwat ay si Evan. Silang dalawa lang ang papasok sa kwarto habang sina Queenie, Rin at Arden ay aaliwin ng kanilang mami para di makahalata na gagamitin nila ang cellphone. Bago matulog ang 5 bata ay nagkasundo na ito sa kanilang gagawin. Kapag nagkaroon ng pagkakataon bukas ay tatawagan nila ang kanilang ama. Kinabukasan, nang magising ang mga bata, nakahanda na ang kanilang almusal. Nakabantay ang 3 yaya. Naroon din si Rona, maging si Inay Dolores. Mami, after po natin mag-break, ano pong gagawin natin?
Malambing na tanong ni Queenie. Pupunta tayo sa mall, anak. Mamimili ng mga gamit nyo. Di ba nag-usap na tayo kagabi? Baling ni Rona sa mga anak. Disappointed na tumingin si Queenie sa mga kapatid. Nakalimutan na naman ng kanilang ina ang daddy nila. Okay po, Mami. Binalingan naman ni Rona ang tatlong yaya at sinabing sumama sa mall para may katuwang siya sa mga bata. Umoo naman ang mga ito at nag-prepare na sila pagkatapos makapag-almusal. Sa araw na yon ay di nagkaroon ng pagkakataon ang 5 bata na makasalisi sa kanilang ina na makuha ang cellphone nito. Dahil pagkagaling sa mall, pinagpahinga sila sa kwarto. Sobrang nalulungkot ang mga bata na lumilipas sa mga araw na hindi nila nakakasama ang kanilang ama. Akala nila sa pagdating ng ina ay magiging buo silang pamilya at masaya, pero hindi naman pala. Dumating nga ang ina nila, pero kapalit naman ito ang kanilang ama na hindi nila makakasama. Alam ni Rona na nangungulila ang kanyang mga anak sa ama, pero ang hindi alam ni Rona, may pinaplano ang mga ito. Isang linggo pa ang lumipas nang mapagdesisyonan na lang ni Queenie at ni Freya na puntahan ang kanilang daddy sa office. Tanda nila ang lugar dahil madalas ay dinadala sila rito. Habang inaaliw ng 3 bata ang kanilang yaya, ay pumuslit ng alis sina Freya at Queenie upang tunguhin sa office nito ang kanilang ama. Mamang driver, pwede niyo po ba kaming ihatid sa daddy namin? Ang pangalan po niya ay Charlie Cardiola, CEO ng malaking company. Kausap ni Queenie sa mamang driver ng taxi na kanilang pinara. Pinagsalit-salita naman tingnan ng driver ang 2 bata. Daasan ba kasi ang mami niyo? Bakit hinayaan kayong umalis na walang kasama? Sabi naman ng driver, pero pinayagan pa rin ito ang 2 bata na sumakay sa taxi. Busy po kasi ang mami namin eh. Agad na tugon ni Queenie. Siya, sige. Sasabihin niyo sa akin ang address ha, at hindi ko yun alam. Natutuwa ang driver sa 2 cute at matalinong bata. Nag-appear naman sina Queenie at Freya dahil success ang ginawa nila. Silang magkapatid ang magdadala sa kanilang ama sa mami nila na tiyak na ikitutuwa nito. Sa araw na yon, tinawagan si Rona ni Kevin at sinabing kaharap na nito ang taong hinahanap niya na nakasama sa hotel noon. Walang sinayang na sandali si Rona at mabilis na tinungo ang kaibigan, kaya walang kamalay-malay ang babae na pumuslit ang 2 anak na si Freya at Queenie. Ikaw ang lalaking yun? Sino ka? At anong intensyon mong dalhin ako sa hotel? Ha? Marahas na sampal ang pinakawala ni Rona sa lalaking ito, pero mabilis siyang pinigilan ni Kevin. Best friend, ano ba? Baka magasgasan ang muka. Saway ni Kevin na pigil siya sa kamay, pero gigil na gigil pa rin siyang sampalin nito. Tahimik lamang ang lalaking, tila nagsisisi naman sa kanyang ginawa. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo na patulugin ako at dalhin sa hotel? Sino? Gigil na tanong ni Rona. Kundi lang siya pigil ni Kevin, baka lumipad na muli ang palad niya sa mukha ng lalaking ito. Si Jessica nag-utos sa akin. Kailangan ko ng pera sa mga panahong yun. Kahit ang pag-amin kong ito, ikapapahama ko. Tatanggapin ko. Huwag mo lang akong ipakulong. Saka pa nagsalita ang lalaki na nakikiusap sa kanya. Nang marinig ang pangalan ni Jessica, lalo siyang nanggalaiti sa matinding galit. Sinasabi na nga ba niyang si Jessica ang may pakana ng lahat? Hindi talaga siya nagkamali. Alam niya sa kanyang sarili na ito lang ang may galit sa kanya matapos siyang pakasalan ni Charlie noon. Mahal pa nito ang asawa niya kahit nakasal na sila ni Charlie at nagplano pa itong sirain sila. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, nagdusa ako? Kinamumuhian ako ni Charlie. Itinakas niya sa akin ang mga anak ko. Galit niyang sigaw bago sinenyasan si Kevin na isakay sa kotse ang lalaking ito.
Ihaharap niya ito kay Jessica ngayon din. Sumunod naman si Kevin na dinala ang lalaki sa loob ng kotse. Habang si Rona ay tumuloy sa passenger seat. Dumiretso sila sa bahay ni Jessica. Siyempre, alam niya yon dahil minsan na siyang nakarating doon kasama si Charlie. Tanda niya nag-attend sila sa birthday ni Jessica. Yun yung time na di pa alam ng lalaki na may lihim siyang pagtingin dito. Pagdating, ay bumulaga sa kanila ang gulat na hitsura ni Jessica. Lalo na nang makita ang lalaking kasama. Takot ang naghari sa puso nito nang maalala ang kanyang ginawang pag-untog dito. Teka, saan niyo ako dadalhin? Ano ba? Bitiwan mo kung babae ka. Leche ka talaga? Naguhumiyaw si Jessica habang hawak niya sa buhok at kinakaladkad papasok sa loob ng kotse ni Kevin. Ihaharap niya lang naman ang dalawang ito kay Charlie. Ito lang ang makakapagpanatag ng kanyang kalooban upang mawala ang galit sa puso niya. Ang malaman ni Charlie na kailanman hindi niya ito niloko. Samantala sa mga oras na yon, saktong huminto na ang taxi kung saan lulan sina Freya at Queenie sa harapan ng mataas na gusali na pagmamay-ari ni Charlie. Inihatid pa ito ng driver sa loob ng malaking building kung saan itinuturo ng dalawang bata kung saan ang office ng kanilang ama. Daddy! Sigaw ng dalawang bata, saktong palabas sa office si Charlie. Gulat itong napatingin sa mga anak na tumatakbo palapit sa kanya. Kasama ang may edad na lalaki, sa tansya niya ay driver. Freya, Queenie, mga anak, nasaan ang mami niyo? Agad niyakap ni Charlie ang kanyang namiss na mga anak. Umaasa siyang kasama ng mga ito si Rona, pero nabigo siya. Nalaman niyang tumakas sa mga ito para puntahan siya. Daddy, bilisan niyo pong umuwi kasi po si Mami at Tito Kevin, nag-hug po silang dalawa. Sumbong ni Freya. Kumunot ang noo ni Charlie. Sino naman ang Kevin na ito? Bagong boyfriend ni Rona? Hindi siya papayag. Matapos magpasalamat sa mabuting taxi driver, ay agad nag-abot ng bayad bago dinala sa kanyang office ang dalawang anak. May meeting siya ngayon, pero tinawagan si Oliver upang ito muna ang pumalit sa kanya. Ano? Sa office mo ngayon sina Freya at Queenie? Di makapaniwala si Oliver nang ikwento ang nangyari ngayong umaga. Pwede bilisan mo na lang. Kailangan kong ibalik sina Queenie at Freya sa mami nila. Dahil alam kong nagwo-worry na to ngayon. Utos ni Oliver. Natuwa naman ito dahil hindi niya na kailangan pang hanapin si Rona dahil ang anak na mismo nito ang lumapit sa ama. Nang maibaba ni Charlie ang linya, sa kanya binalingan ang dalawang anak na behave na nakaupo sa sofa. Kids, mali ang ginawa niyong pagtakas sa mami niyo. Kahit natutuwa akong makita kayong dalawa, dapat nagpaalam kayo sa kanya. Pangaral niya sa dalawang anak. Pero daddy, palagi nagpa-promise si mami na pupuntahan ka namin, pero di niya po ginagawa. Busy daw po kayo. Nagsisinungaling siya sa amin. Kahit po busy kayo, alam namin na may time pa rin po kayo sa amin katulad dati. Naiiyak na sabi ni Freya. Daddy, pwede po ba bati na kayo ni mami? Gusto po namin na pareho kayo kasama. Pakiusap ni Queenie. Hindi masabi ni Charlie na yun din naman sana ang gusto niya. Kaso may nagawa siyang kasalanan sa ina ng mga ito at hindi pa siya napapatawad magpahanggang ngayon. Nangako na lamang siya sa dalawa na iuuwi ito sa mami nila kapag dumating si Oliver. Dahil dito, tuwang-tuwa ang dalawang bata na yumakap sa kanya. Rona anak, madali kang umuwi. Kanina pa nawawala sina Queenie at Freya. Di namin makita. Sabi ni Ivan, pinuntahan daw ng dalawang daddy nila. Pagbabalita ni Inay Dolores sa kabilang linya, nang tawagan siya nito. Ano? Gulat na gulat si Rona sa narinig mula kay Inay Dolores. Paanong nakalabas ng gate ang dalawang bata? Anong ginagawa ng mga yaya nito? Sa pag-aalala ni Rona, agad binalingan si Kevin. Inutusan nito na ikulong muna ang dalawang bihag
Walang hiya ka, Rona. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa amin. Idedemanda kitang hayop kang babae ka. Nanggagalaiti si Jessica pero walang magawa. Dahil nakatali ang dalawa nitong kamay, ganon din ang kasabwat nitong lalaki. Sa inis ay dumukwang si Rona para sampalin ito. Ikaw ang hayop, Jessica. Sinira mo ang buhay ko, kaya idadamay kita. Mag-asawang sampalang iginawad niya rito bago bumaba ng sasakyan at nagtaksi pa uwi. Kailangan niyang malaman kung nasaan nga ba ang kanyang dalawang anak. Si Kevin naman ay dinala ang dalawa sa bahay niya at ikinulong sa bakanting silid. Galit na galit si Jessica na binalingan ng lalaki. Walang hiya ka. Nangako ka sa akin na di mo ko ikakanta. Anong ginawa mo? Gigil na nilapitan ni Jessica ang lalaki upang isampal ang nakatali niyang kamay. Pero umiwas ang lalaki at pinatid si Jessica. Kaya naman, bumagsak ito sa sahig. Jessica, ikaw na nga ako sa akin na di mo ko idadamay, kaya patas lang tayo. Pilit binaklas ng lalaki ang panyong nakatali sa kamay niya para lang masakal si Jessica. Nang magtagumpay ang lalaki ay galit nitong kinububawan ng babae bago sinakal. Bitawan mo ko! Hayop ka! Nalaban si Jessica at sinipa ang lalaki sa ibabang parte nito, kaya umarakingking ang lalaki sa sakit. Sinamantalayo ni Jessica upang bumangon at tinungo ang pinto para pihitin ang seradora. Ngunit nakalak iyon. At kahit anong kalampag niya ay walang nagbukas rito. Huwag kang lalapit sa akin! Nagbabanta si Jessica nang makitang nakarecover na ang lalaki sa sakit matapos niyang sipain. Pero walang narinig ang lalaki. Inisang hakbang siya at pinilipit sa kanyang likuran ang dalawang kamay matapos nitong tanggalin ang tali. Marahas na napasigaw si Jessica nang hablutin ng lalaki ang damit niya, rason upang lumuwa ang kanyang harapan na natatabingan ng maliliit na tela. Wag! Malakas na sigaw ng babaeng nakadama ng takot, pero nauwi sa ungol nang takpan nito ng panyo ang bibig niya. Pagnanasa ang nakita ni Jessica sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos nito, quits na tayo, Jessica. Bulong nito malapit sa kanyang tenga at isinagawa ng lalaki ang makamundong pagnanasa nito. Pagdating sa bahay ni Rona, agad sumalubong sa kanya si Inay Dolores na nag-aalala pa rin. Sinisisi nito ang tatlong yaya na hindi na nabantayan ng maayos ang dalawang bata, kaya nakapuslit. Ma'am, pasensya na ho. Nasa kwarto lang naman talaga yung dalawang bata habang nagliligpit kami sa kwarto. Paliwanag ni Yaya Rosie. Hindi naman niya magawang magalit dahil may pagkukulang din siya. Nilapitan niya ang tatlong anak. Evan, alam mo ba kung nasaan ang kapatid niyo? Sabihin niyo sa akin at nag-aalala ako. Paluhod siyang umupo sa harapan ni Evan at hinawakan ang kamay nito. Mommy, miss na po namin si Daddy, kaya po pinuntahan siya ni Queenie at Freya. Si Arden ang nagsalita nang di sumagot ang kapatid nitong tinanong niya. Napailing siya, puno ng pag-aalala. Mommy, bakit pa kayo nag-aaway ni Daddy? Umalis ka po ng matagal. Pagbalik mo, inalayo niyo naman po kami kay Daddy. Sana po pala, hindi na kami umuwi. Tahasang saad ni Rina na nagpatigil sa kanya. Nasaktan si Rona. Kaya nga po, Mami, sasama po ko kay Rin. Sumigunda naman si Arden. Hindi niya mapipigilan ng mga bata na wag mamiss ang ama ng mga ito dahil mas matagal na kasama ng kwentoplet si Charlie. Kaya kailangan niyang tanggapin kung anumang kinalabasan ng kanyang ginawa. Niyakap niya ang mga ito at nangakong dadalhin sa ama para makita ng tatlo ang ama. Pero sinabi ni Rina, hindi ito naniniwala sa kanya. Kaya mas lalong nasaktan si Rona. Okay, para maniwala kayo sa akin, ora mismo, pupuntahan natin ang daddy niyo. Sabi niya. Saka pa nagningning ang mga mata ng mga bata at niyakap siya
habang nagpapasalamat sa kanya. Nagunahan pa sa kwarto ang mga ito nang utusan niyang magbihis. Napapabuntong hininga na lamang siyang sumulyap kay Inay Dolores na alam ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Kahit anong gawin niya pagdating sa mga bata, talo pa rin siya ni Charlie, kaya kailangan niya makipagkasundo sa lalaki para sa kanilang mga anak. Matapos magbihis ng mga ito ay lumabas na silang apat ng gate. Tatawag pa lang sana siya ng taxi nang may pumaradang kotse sa kanilang harapan at dinig niya ang boses ni Queenie na tumawag sa kanya. "Mommy!" Kasabay ang pagbukas ng pinto na bumaba ito sa kotse, kasunod si Freya. Agad niyang sinalubong ang kanyang mga anak ng yakap at naiiyak siya sa pag-aalala. "Bakit hindi kayo nagpaalam sa akin? Alam niyo bang nag-aalala ako sa inyo?" Uwi niya sa dalawang anak. "Sorry, Mami. Pinuntahan lang po namin si Daddy. Kaya simula po ngayon, palagi na po tayong magkakasama. Huwag na po kayong malungkot." Si Queenie na agad siyang hinaplos sa muka. "Di na po kami aalis ulit, Mami. Basta po, bati na kayo ni Daddy." Sabi naman ni Freya. Bago pa siya nakasagot, ay bumaba na si Charlie ng sasakyan at patakbo namang sinalubong ito ng tatlo pa nilang anak. "Daddy!" Sigaw ng tatlong bata habang di matatawaran ng sayang nakaplastar sa mukha ng mga ito. Agad namang niyakap ni Charlie sina Evan, Reen at Arden. "Daddy, namiss ka po namin!" Dama ni Rona sa bata ang katagang yon. Tuloy, nagigilty siya. At mukha namang prepared si Charlie dahil may dala itong bag na may lamang damit. "Inay Dolores, pakadala po sa kwarto namin ni Rona." Kasabay niyon ang pagtaas ng isang kilay niya. Magsasalita sana siya pero saan niya patutulugin si Charlie kung okupado na lahat ng silid. Isa pa, bawal siyang magreklamo na sa harapan nila ang mga bata. "Mga anak, mag-uusap lang kami ng daddy niyo. Sa kwarto muna kayo, okay?" Utos niya sa limang bata matapos ang matagal na yakapan. Nagkatinginan pa muna ang limang bata bago tumalima sa loob. Narinig pa niyang nagbubulungan ang mga ito habang papasok sa loob ng bahay. "Lilinawin ko lang sa iyo, Charlie. Tatanggapin kita dito, alang-alang sa mga anak ko." Sabi niya kay Charlie matapos anyayahan sa loob. Masama niya itong tiningnan at hindi niya pa rin maitago ang galit na nararamdaman para dito. "Nagsisisi na ako sa ginawa kong paglayo sa mga anak natin. Rona, mapapatawad mo ba ako? Kahit alang-alang na lang sa mga anak natin. Hindi ko sila kayang mawalay ng kahit saglit lang. Please, Rona." Nagmamakaawang sabi nito. "Sa tingin mo ba, ganun kadali kitang mapapatawad, Charlie? Pagdusahan mo ang ginawa mo sa akin." Madiing sabi niya. Tumango si Charlie. Matagal itong di nagsalita bago nag-angat ng paningin sa kanya. "Hindi mo na ba ako mahal, Rona? Nawala ba yun sa loob ng 5 taon lang?" Malungkot nitong tanong. "Bakit? Deserve ka bang mahalin? Pagkasuklam ang nararamdaman ko para sa iyo. Uulitin ko, magkasundo tayo para sa mga bata at hanggang dun lang. Huwag kang umasang maibabalik pang lahat sa dati." Pigil pa rin ni Rona na huwag magpalakas ang boses niya. Matiim siyang tinitigan ni Charlie. "Alam mo bang, uli ko na nang narealize na mahal pala kita. At sa pagbabalik mo, gagawin ko ang lahat para makuha uli ang puso mo. At hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha yun." Kampanting sabi ni Charlie bago siya iniwan sa bakuran at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan siyang nagtitimpi ng inis. Tiningnan niya lang kung hanggang saan ang pasensya nito kung pahihirapan siya. Masama niya itong sinundan ng tingin bago pumasok na rin sa loob. Matapos makapaghapunan ng mga bata sa gabing yun, ay silang mag-asawa ang nagpatulog sa mga ito. Naging maayos silang dalawa at kulang na lang ay magsubuan sa harap ng mesa. "May pupuntahan tayo." Paglabas ng silid ni Charlie
ay utos niya rito. Kumunot ang noo ni Charlie, pero napasunod na lang siya sa nagpatiunang babae. Pinag-drive siya nito hanggang sa narating nila ang isang bahay. Sumalubong kaagad sa kanila ang isang lalaki at kapos sila pinatuloy. Hindi nakakapagtakang in love ka sa isang Charlie Cardiola. Grabe, ang gwapo. Lumuhong yata ang panty ko. Pabulong ni Kevin kay Rona habang papasok sila sa loob. Ewan ko sa'yo, iharap mo sa amin si Jessica at ang kasabwat niya. Tugon ni Rona. Masama namang napatingin si Charlie sa lalaking nakadikit kay Rona na akala mo may relasyon ng dalawa. Mangani-ngani itong balian ng leeg pero nagtimpi siya. Mabuti na lang at lumayo agad ito kay Rona. Maupo ka. Baling sa kanya ng babae, saktong nasa sala na sila. Itinuro nito ang sofa. Kaya ba malakas ang loob mo? Dahil may iba ka ng mahal, Rona? Siya bang pinagpalit mo sa akin? May bikig sa lalamunan niyang tanong sa babae. Masama siya nitong tiningnan. Pwede ba, Charlie? Sa mga bata ka lang may pakialam. Inisding sabi ni Rona. Baka nakakalimutan mong mag-asawa pa rin tayo. Akin ka lang. Mahina niyang hinawakan ang braso nito at dahil sa selos, gusto niya itong yakapin, kundi pa naagaw ang kanyang atensyon sa papalapit. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makilala ito. Jessica? Bulalas niya at nangalit ang anyo matapos masulyapan ng kasama nitong lalaki. Magkakilala kayong dalawa? Gulat na gulat siya sa mga sandaling yon. Ngayon, naging malinaw kay Charlie ang lahat matapos umamin ni Jessica at ang kasabwat nito na may kagagawan para i-frame up si Rona. Sinabi ni Jessica na ginawa nito iyon para magkasira sila at bumalik si Charlie rito. At kahit anong paghingi ni Jessica ng tawad sa kanya, ay hindi niya iyon na ibigay sa babae. Lumuha man ito, hindi na mababawi pa ang sakit na dinulot niya kay Rona noon. Malalim na ang gabi, hindi pa rin dalawin ng antok si Charlie. Mataman siyang nakatitig sa mahimbing na natutulog na asawa. Kaya pala ganoon na lang ang galit nito sa kanya dahil noon pa man, maling-mali ang ipinakita niya rito. Sana dumating ang araw na kaya pa siyang patawarin ng babaeng mahal niya. Umaga nang magising si Rona, walang bakas na natulog sa tabi niya si Charlie. Kagabi, malinis na rin ang paligid ng silid. Bukas na ang bintana, kaya malayang nakakapasok ang preskong hangin. May fresh flower na nakapatong sa kanyang table. Paglabas niya, aroma ng kape ang sumalubong sa kanya na nagmumula sa kusina. Nang sumilip siya, si Charlie ang kanyang nakita. Naghahanda ito ng almusal. Matagal niyang pinanood ang lalaki habang nagluluto. Kundi pa nga siya nalingunan nito, hindi pa siya kikibo. Nasaan si Inay Dolores? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Tanong niya kay Charlie. Hi, good morning. Bati nitong nakangiti. Wala si na Inay Dolores. Pinag-day off ko nga pala sila. Pati si na Yaya. Kaya naman, tayo at ang mga bata lang nga nandito. Gusto ko kayong pagsilbihan ngayong araw. Nilapitan siya nito at inalalayang umupo sa isang silya. Matagal na panahong inasam niya ang pagkakataong katulad noon. Seryoso niya itong tiningnan. Ginagawa mo ba to dahil sa natuklasan mo, Charlie? Tanong niya. Seryoso din siyang tinitigan nito. Ginagawa ko to dahil mahal kita, Rona. Kahit pa siguro totoong nangyaring yun, handa akong tanggapin. Mahalaga ko yung sa akin ng mga anak ko. Nang maiupo siya, ay matagal siya nitong tinitigan. Titig na nakakapaso. Hindi nakapagsalita si Rona habang nakatulala sa asawa. Ganoon din si Charlie. Di nila alintana na nakasilip sa pinto ng komedor ang kwentoplets at tinitingnan ang ginagawa ng kanilang mga magulang. Ano kayang pinag-uusapan nila? Bulong ni Queenie. Alamin natin! Wika ni Arden. Naghagik-hikan pa ang apat nang biglang gumapang si Arden
patungo sa ilalim ng mesa, palapit sa kinaroroonan ng mga magulang. Ginaya naman ito ang naunang kapatid na sinundan ng 4, saka pa ito napansin ni Charlie na isa-isa nang nasa ilalim ng mesa upang pakinggan ang pinag-uusapan nilang mag-asawa. Lingid sa mga bata ay napansin na ito ni Charlie. Ngumuso ang lalaki kay Rona na sa pag-aakala naman ng babae na inuutusan siya nitong halikan. Kumunot naman ang noo nito. Nang ilapit ni Charlie ng bahagya ang muka, ay napatanga siya. "Nandiyan ang mga bata." Bulong ni Charlie na isinenya sa kanya ang ilalim ng mesa. Nang marinig yun, ay pinamulahan siya ng magkabilang pisngi. Sa kanya sinilip ang mga anak pero pinigilan siya ni Charlie. Ano naman kaya ang pinaplano nito? Bigla ay kinabig siya ng asawa at iniupo sa kandungan ng lalaki na di siya makapagprotesta. Nang makita yon ng mga bata, ay nagkatinginan ng 5 at nagpalitan ng ngiti. "Charlie, anong ginagawa?" "Shh!" Nagrereklamo sana siya pero tinakpan ng isang daliri nito ang labi niya. "I love you, Rona. Will you marry me again?" Tanong ng lalaki pero naisip niyang nakikinig sa kanila ang mga bata. "Oo, Charlie, at mahal din kita." Tugon ni Rona. "Yehey!" Malakas na sigawan mula sa ilalim ng mesa ang kanilang narinig. At kasabay nun ay lumabas sa mga bata sa ilalim na tuwang-tuwa. Kunwari ay nagulat ang reaksyon ni Charlie. Nakatawang itinulak naman niya ng bahagya ang asawa at umalis sa pagkakakandong rito. Naiilag na lang siya sa sarili pero hindi matatawaran ang kaligayahan ng kanilang mga anak. Alam niyang walang ibang nais sa mga ito kundi maging maayos at buo ang kanilang pamilya. Pagkatapos nun ay sabay na silang nag-almusal. At dahil day off ang mga yaya, sila ni Charlie ang nag-asikaso sa 5 bata. Sila ang nagpaligo, nagbihis, at nang maging sa paglilinis ay silang 2. "Hindi ka ba papasok ng office? Kahit wala silang yaya, kaya ko silang alagaan." Sabi niya sa asawa. "Tinawagan ko na si Oliver. Siya munang bahala sa opisina. Gusto ko pagkatapos nito, ipasyal ang mga bata." Nang akmang lalapitan siya ng asawa, ay dumistansya si Rona. Wala ang mga bata, kaya hindi siya magkukunwari sa nararamdaman. Nang mapansin yun ni Charlie, ay natigilan ito. Marami pa siyang kasalanan kay Rona na dapat niyang ihingi ng tawad. Hindi naman siya nagmamadali. Araw-araw susuyuin niya ito hanggang sa maibalik ang dating pagmamahal nito sa kanya. "Anong balita, best friend, sa inyo ni Charlie? Nag-am-am na ba kayo?" May panunodyo ang boses ni Kevin nang dalawin siya nito ngayon sa bahay. Ilang buwan na noon na nakalipas at naging masugid niyang maliligaw si Charlie. Araw-gabi siyang sinusuyo nito na kadalasan kinakasangkapan pang anak nila. "Kung ano-anong pumapasok sa utak mo, Kevin, tigilan mo ko." Saway niya sa kaibigan na ikinahalakhak nito. Napatigil naman sa akmang papalabas ng pinto si Charlie nang makita ang bisita ni Rona. Hindi talaga siya natutuwa sa tuwing makikita ang lalaking ito. Umiinit ang bunbunan niya. Nawawala ang diskarte niya sa babae. "Anong balita kay Jessica?" Tanong ni Rona na iniba ang topic nila ni Kevin. Mula nang umamin ito kay Charlie sa masamang ginawa sa kanya, ay di na nga ito nagparamdam pa. Ni wala na siyang balita pa, maging ang kasabwat nito. Sabay naglaho ang dalawa at ipinagpasalamat niya yon dahil kung muli silang guguluhin ng babae, baka sa kulungan na ang hantungan nito. "Wala na akong balita, best friend. Busy rin ako nitong mga nakaarang araw eh. Ikaw ang namimiss ko, wala na tayong bonding. Free ako ngayon. Ano, pwede ka ba? Pasyal tayo kasama mga bata." Ayan ito sa kanya pero napaigtad siya nang may lumapat na palad sa kanyang balikat. "Hindi pwede, may lakad kami ng asawa ko." Baritonong boses ni Charlie na siya palang may-ari ng palad na yon.
at mas idinikit pa siya sa katawan nito. Selos ang nakita niya sa mga mata ng asawa. Napataas tuloy ang isang kilay ni Kevin. My God, Charlie! Don't tell me, nagsiselos ka sa akin ah. Girl ako, no? Ani Kevin na lumambot ang boses at pumilantik ang mga daliri sabay irap. Napatanga naman si Charlie pagkuway tumingin sa kanyang gawi na nagtatanong ang mga mata. Napangiti siya sa reaksyon ng asawa. Maganda na ring alam ni Charlie na walang mali siya ang pagkakaibigan nila ni Kevin. Ramdam niya kasing nagsiselos ito at ayaw niyang isipin ang kanyang mga anak na niloloko niya si Charlie. Lalo na ngayong maayos na ang gusot na kinakasangkutan nilang mag-asawa. Para sa kanyang mga anak, nais niya ng matahimik na buhay at masaya. Oo Charlie, same kami ni Kevin na maganda, kaya wala kang dapat ipagselos. Salo niya na bahagyang nakatawa. Lalaki pa rin siya, Rona. Katwiran ni Charlie sa naiinis pa ring tono. Yes, pero best friend ko lang si Rona. Dahil kung type ko siya, matagal ko na siyang inagaw sa'yo. Ang kaso, nag-iisa lang ang lalaking mahal ng best friend ko at ikaw yung Charlie. Pambubus ka ni Kevin sa kanya kaya siniko niya ito sa tagiliran. Napaigik naman si Kevin. Aray naman, bakit? Totoong sinabi ko ah. Aminin mo na best friend na kaya sa loob ng 5 taon di ka nagmahal ng iba dahil si Charlie pa rin ang mahal mo. Sa totoo lang, hindi nyo na dapat sinasayang mga taong lumilipas eh dahil maiksi lang ang buhay. Ang dapat nyong gawin, bawiin nyo yung 5 taong nawalay kayo sa isa't isa. Diyan na nga kayong dalawa. Bye! Talak nito sa kanilang dalawa bago tinungo ang sariling sasakyan matapos silang irapang dalawa. Hindi na siya nakasagot pa na sinundan na lang din ito ng tingin papalayo. Nang tuluyang makaalis si Kevin ay hinarap siya ni Charlie na pinaikot ang braso sa kanyang bewang. Rona, sa tingin ko, tama si Kevin. Huwag na tayo mag-aksay ng panahon pa. Lumalaki ang mga anak natin. Kailangan na silang dagdagan. Pilyong sabi nito sa kanya at kay lapad ng ngiti. Itinulak niya si Charlie. Kulang pang ilang buwang Charlie. Manligaw ka pa sa akin hanggang sa mapatawad kita. Aniya sa lalaki bago iniwan ng asawa. Gustong-gusto niyang sinusuyo siya nito. Nanililigawan siya nito. Di niya iyon naranasan noon, kaya sorry na lang ito. Nag-isip namang naiwan si Charlie. Nakalaunan ay ikinangiti niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpa-reserve ng dinner nila ni Rona mamayang gabi sa classic restaurant. Dito na rin siya magpo-propose ng kasal. Yung kasal na ipagmamalaki niya ito sa buong mundo. Kinagabihan, 7:00 ng gabi, nakabihis na si Rona. Sinabi ng lalaki na sa labas sila mag-dinner at may iwan ng mga bata dahil special ang gabing yon. Wow! Ang ganda ni Mami! Palatak ni Queenie paglabas niya ng kanyang kwarto. Nakanganga ang kanyang mga anak na nakatingin sa kanyang suot. Simpleng bestida na hanggang hita ang haba. May kumikinang sa harapan na mas kapansin-pansin. Excited ang kwentoplets ng sabihing may date sila ng daddy nito. Halos ipagtulakan pa siya ng mga ito. Si Oliver ang sumundo sa kanya sa bahay habang si Charlie ay nag-aantay na sa kanya sa restaurant. Thank you, Oliver. Saad niya sa kaibigan ni Charlie pagbaba niya ng kotse. Ginitian siya nito at inilalayang bumaba. Inihatid pa siya sa loob ng restaurant bago nagpaalam sa kanyang aalis na. Pagpasok sa loob ay may sumalubong sa kanyang stop ng restaurant at inihatid sa VIP room kung saan naroon ang kanyang asawang nag-aantay sa kanya. Pagbukas nito ng pinto ay agad siyang sinalubong. Pareho sila na nakatitig sa isa't isa na puno ng paghanga. Mabagal siya nitong nilapitan, kalaunan at inilalayan siyang umupo sa isang silya. Hope magustuhan mong dinner na to. Sabi nito bago sila nagsimulang kumain. First time silang nag-dinner ni Charlie ng ganito. Table for 2 with candlelight. Nakakaantig ng damdamin dahil hindi niya inaasahan ng isang simpleng gabi
ay magiging isang special dahil pagkatapos nilang mag-dinner ay bigla na lang itong nag-propose sa kanya. Sa pagkakataong yon, nag-init ang kanyang mga mata. Tinatanong sa sarili kung totoo nga kayang nangyayari ito sa kanila ni Charlie. Na sana kung panaginip lang ay wag nang matapos pa. Yes, Charlie. Sa pagkakataong yon ay hindi na nagpakipot pa si Rona at umuono siya sa kasal na inaalok ni Charlie. Alam niya kasi yung unang kasal nila ay napilitan lamang ito dahil kay Lola. Pero ngayon, dama niya na ang pag-ibig na sinasabi ng asawa. Marami na ang naganap sa buhay ni Rona simula nang magkita silang muli ng kanyang dating asawa. Isa na doon ang pagtsatsaga ni Charlie na maibalik ang dating pagmamahal niya rito. Sa kabila ng hirap at lungkot ng kanyang pinagdaanan, nawala sa tabi ang kanyang nawalay na mga anak. Sa huli, na-realize niya pa rin na iisa ang hangad niya para sa mga ito. Ang mabigyan ng magandang kinabukasan at magkaroon ng kumpletong pamilya at masaya. Rason yon upang sa muli ay tanggapin ng lalaking hindi naman talaga nawala sa puso niya, kundi natakpan lang ng galit. Tao lang din itong nagkakamali tulad niya. Hindi rin naman siya naging perpekto. Binigyan niya ng chance si Charlie, hindi lang dahil sa mga bata, kundi dahil mahal niya pa rin ito at napatunayan niyang mahal siya nito. Sabi nga nito, kung minsan, saka lang natin marirealize ang kahalaga ng isang tao kapag wala na ito sa tabi mo. Yun kasi ang nangyari kay Charlie. Inamin ito sa kanya na kaya inalayo ang mga bata sa pag-aakalang susundan niya ito sa Maynila. Si Jessica lamang ang nagbigay ng maling impormasyon kay Inay Dolores na magkasama sila at nagdaksil siya kahit na walang katotohanan. Sa taas ng pride ni Charlie, hindi nito maamin sa kanya ang tunay nitong damdamin noon. Kaya nauwi sila sa matagal na paghihiwalay. Pero kahit ganon, umaasa ang lalaki na sa muli ay madudugtungan ang kanilang nakaraan sa pamamagitan ng kanilang mga anak at hindi naman ito nagkamali. Dahil sa kanilang mga anak, napagtanto nilang mahal pa ang isa't isa. Matapos silang ikasal ng pangalawang pagkakataon, ay araw-araw nang bumabawi sa kanyang asawa. Nangako na sila sa isa't isang wala nang maglilihim ng kahit na ano pa mang bagay. Lahat ng problema kailangan nilang pag-usapan at silang dalawa ang dapat lumutas nito. Kahit sinabi niyang bakla ang bestie niyang si Kevin, nirerespeto niya ang kagustuhan ng asawa na huwag siyang sumama sa lalaki kapag sila lang at ang mga bata. Ang respeto ang pinakamahalaga sa pagsasama bilang mag-asawa. Yun ang natutunan niya sa mga nagdaang taong na lumipas nila bilang mag-asawa ni Charlie. Kaya may peace of mind na sa pagitan nila at wala nang duda. Jessica? Gulat niyang bulalas nang makita ito sa isang araw kasama ang lalaking kasabwat nito at ngayon malaki na ang tiyan ni Jessica. Nasa department store sila kasama ang mga anak niya at asawa. Mukhang nagkatuluyan pa yata ang dalawa dahil magka-holding hands sa mga ito at namimili ng gamit pang baby. Natigilan ito si Jessica pagkakita sa kanya at napasulyap sa lalaking kasama. Kumusta ka, Rona? Kayo ni Charlie? Kalaunan ay tanong nito. Napatingin ito sa papalapit niyang asawa kasama ang mga anak nila. Jessica? Kahit si Charlie ay na-surprise na makita ito. Nagpalipat-lipat pa ang tingin ni Charlie sa dalawang magkasama. Nag-aya pa si Jessica na magmerienda silang magkakasama pagkagaling nila sa supermarket na hindi niya naman matanggihan. Nang humingi ito ng tawad sa kanila ni Charlie, ay nakita niya namang sincere ito. Kaya naging totoo na rin ang pagpapatawad nila sa babae. Nalaman din nilang mag-asawa na at ikinasal pala ang dalawa at magkakaanak na hindi nila inaasahan. Sa wakas, nakatagpo na rin si Jessica ng lalaking karapat-dapat para dito. Mukha namang bagay ang dalawa. Medyo tahimik lang ang lalaki pero mabait naman at mukhang mahal nito si Jessica. Pagkatapos nilang magmerienda,
ay masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Tanda na, sa wakas ay napatawad na rin nila si Jessica. Pagdating sa bahay ay katuwang niya si Inay Dolores na nag-aayos ng mga pinamili nila sa department store. Habang ang mga bata ay kanya-kanyang bihis katuwang ang yaya. Nakwento pa niya sa ginang ang tungkol sa pagkikita nila ni Jessica kanina at wala pa rin itong tiwala sa babae. Kahit sinabi niyang may asawa at magkakaroon na ng anak. Ang nais nito ay bantayan niyang maigi si Charlie. At baka masalisihan nga raw siya na ikinatawa na lamang niya. Malaki na kasi ang tiwala niya sa asawa. Simula nang mangako itong di na magloloko. Gayunman at hindi na siya kumibo pa sa sinabi ni Inay Dolores. Kinagabihan, patulog na sina Charlie matapos maglinis ng katawan nang biglang may kumatok sa pinto. Nasa pinto ng kwarto nila ang kwentoplets at nag-request na sa kwarto nilang mag-asawa matulog. Bihira namang humiling ng gano'n ang mga bata. Kaya pinagbigyan na nilang dalawa kahit na schedule ng ngayon. At para makatulog ng maaga ang mga bata, ay nagbasa ng storybook si Charlie na madalas ngang gawin ni Charlie noong wala siya at mag-isa nitong inaaruga ang kanilang mga anak. Alam mo bang, sobrang hirap at lungkot na walang inang kinagisna ng mga anak ko. Madramang sabi ni Charlie matapos nitong patulugin ang kanilang mga anak. Sorry Charlie kung wala ako sa tabi nila noong mga panahon na yon. Pero gusto ko lang ding malaman mo kung gaano ako nasasabikat, nangungulila sa kanila. Malungkot niya ding sabi. Marahan siya nitong kinabig upang yakapin. Kasalanan ko naman lahat, Rona. Ngayon, ipinagpapasalamat ko dahil naayos na natin ang lahat. Salamat at buong puso mo akong tinanggap ulit. Mahal na mahal kita. Masuyong saad ni Charlie sa kabahagyang nag-angat ng paningin at tinitigan siya. Mahal na mahal din kita, Charlie. Naging aral sa atin ang mga nangyari na mas maging matatag pa para sa ating mga anak. Nakangiti niyang wika habang sinasalubong ang titig ng asawa. Hinaplos nito ang magkabilang pisngi niya bagong dahan-dahang idinikit nito sa mukha niya ang mukha nito. Sunod niyang naramdaman ang mainit at malalim na halik ni Charlie. Napapikit siya at tumugon sa maalab nitong halik. Bago niya naramdamang dahan-dahan siyang binuhat upang ilipat sa kabilang kwarto. Hindi sila pwede sa silid na yon kasi baka magising ang kanilang mga anak. Kaya naman, dito nila sa kwarto ng mga bata itinuloy ang pag-iisang katawan. At dito na po nagtatapos